Ito ay isang piraso lamang ng lupa na pwedeng pagtaniman. Ng karaniwang espiritu ng palay na mababa ang antas, na sa paglipas ng panahon ay magiging isang kalat na lupa ang kanyang huling kapalaran. Ngunit noong unang nakita ko ito, ginamit ko ang buong yaman ko para renta ito, at pagtaniman ng mga karaniwang espiritu ng palay na walang halaga. Sa lihim, tinutokso nila ako na isang hangal. Ngunit hindi nila alam na, habang nag-aani ako ng mga butil ng bigas, nakakaani rin ako ng mga bagay na hindi nila nakikita. Sa oras na ito, ako ay bumigkas ng isang hikbi, na may panghihina, pinahid ko ang aking namumula na mga mata. Binitbit ko ang aking pang-ani at handa nang umalis para magtrabaho. Bago umalis, tumingin ako sa bakuran ng kapitbahay. Napuno ng galit. Si Heju ay isang batang babae na may talento sa pagiging mongha. Medyo maganda, ngunit paminsan-minsan ay nagdadala ng mga lalaki sa bahay para mag-overnight. Kahapon ng gabi, umangal siya ng buong gabi. Kapag nagkaroon na ng espiritual na bato, kahit hindi makapagpalit ng bahay, kailangan munang mag-set up ng soundproofing array. Pinagpiestahan ko ang aking mga ngipin. Sa isip ko, tahimik akong nanumpa. Talagang napangit ang ingay ng mga bahay dito sa paligid. Kagabi, nagmeditasyon ako. Ang ingay mula sa tabi ay nagpasiklab ng aking galit. Halos nag-alinlangan ang aking puso. Tahimik, wala akong magawa kundi magpuyat at ulitin ang purong sutra ng 1,000 beses. Tanging ang sutra ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa araw na ito, marami pang gawain sa lupaing pang-agrikultura. Lalong sumabog ang puso ko. Halos 5 taon na mula nang pumasok ako sa mundo ng pagtuklas ng mahika. Pero nananatili pa rin ang antas ng aking cultivation sa stage 7 ng key refining. Dahil sa aking kakayahan bilang isang pseudo-spiritual root na may 4 na elemento. Kung walang espesyal na pagkakataon, kahit mamatay pa ako sa pag-aaral, hindi pa rin ako makararating sa foundation establishment stage. Ngayon, kailangan kong umupa ng 3 ektarya ng espiritual na lupa sa sekta. At naging isang espiritual na magsasaka. At ngayon ang araw ng pag-aani ng espiritual na bigas. Na nangangahulugan din na may darating na tao mula sa itaas para kolektahin ang buwis sa espiritual na bigas. Oy, Xiao King, bumangon ka ng maaga. Mukhang maganda ang paglaki ng espiritual na bigas ngayong season. Papunta na ako sa daan patungo sa Lingtian. Naisip ko lang, sa isang sulok ng alley, si Keiju ay nakangiti at bumabati sa akin. Di ko maiwasang ngumiti ng bahagya. Huwag na nating banggitin. Alam mo naman na nasa ika-7 antas lang ako sa paglinang ng ki. At ang Linyuju ay nasa pangunahing antas pa lang. Isang buwan lang, ilang beses lang magagamit. Tama nga, Kailaoju. Ang taglay mong antas sa ki, ika-4 na layer. Dagdag pa ang Songji Linyuju. Siguro maganda ang 6 mo ngayong taon, ano? Hehe, pwede na rin. Sakto lang, hindi naman espesyal. Si Kailaoju ay napangiti. Malabo ang sagot. Hindi marami ang espiritual na bukirin. Tumingin ako sa isa sa aking mga lupa. Hindi ko maiwasang malungkot. Nakita kong may kalahating ektarya ng espiritual na bigas dito. Na berde pa rin. Ang itsura nito ay talagang iba sa mga hinog na gintong espiritual na bigas sa paligid. Kung hindi alam ng iba, akala ko ay bawang ang itinanim ko dito. Ang dahilan ng ganitong sitwasyon, ay alam ko naman talaga. Iyon ay dahil masyadong mababa ang antas ng Linyuju. Kulang ang bilang ng paggamit. Dahil dito, hindi pantay ang pamamahagi ng ulan. Hindi ko alam kung makakayanan ko ang buwis na ito. Sana ay makayanan ko. May kaunting pag-aalala sa aking puso. Nilshake ko ang aking ulo. Nagsimula ng anihin ang espiritual na bigas. Natapos ng anihin ang espiritual na bigas. Nakapito na ako ng espiritual na bigas. Ganap na naubos ang aking kapangyarihan. Pagod na pagod ako, parang aso. Ngunit kakaligo ko lang sa pawis. Narinig ang tunog ng mga kagamitan sa malayo na bumabagta sa hangin. Isang asul na bangka ang lumipad sa kalangitan. Isang asul na liwanag ang dahan-dahang bumaba. Ang tagapangasiwa ng espiritual na bukiri na si Du Haifu ay bumaba mula sa itaas. Hahaha, ang bilis ng mga kamay at paanik si Yao King. Ang bilis niyang nakolekta ng espiritual na bigas. Nagpakita si Du Haifu ng ngiting puno ng kasiyahan. Agad niyang pinindot ang storage bag sa kanyang biwang. Kunin ang mga kagamitan sa pagtimbang at simulan ang pagtimbang. Ang ani ng bigas ay 2 sakong may 80 libra. Dapat magbayad ng buwis na 70%. Ibig sabihin ay 176 libra. Mali ito. Bakit mas mababa ito ng 50 libra kumpara sa nakaraang ani? Kinuha ang isang aklat at sinuri ito. Tumingin siya sa akin ng malamig. Biglang nag-alala ang puso ko. Kumuha ako ng isang maliit na pouch mula sa aking bulsa. Umiti at inabot ito sa kanya. Pasensya na, Senior Du. Kulang ng kalahating bag ng espiritual na bigas. Gagamitin ko ang mga batong espiritual na ito para punan ito. Maaari mo bang tiisin ito? Bagamat masakit sa akin. Ngunit kailangan kong gawin ito. Nandyan ang halos lahat ng yaman ko. Kinuha ni Du Haifu ang sobre. Tiningnan ito gamit ang kamay. Mas naging mahinahon ang kanyang tono. Ngunit nagbigay pa rin siya ng babala sa akin. Ito na lamang ang pagkakataon. Walang susunod na pagkakataon. Nang matapos magsalita, itinaas niya ang kamay at inihampas ito sa harapan. Ang ilang malalaking sako ng espiritual na bigas sa kanyang harapan ay agad niyang inilagay sa kanyang imbakan. Pagkatapos ay nagpahayag siya. Hindi ka makakapagpatuloy ng ganyan, bata. Dahil alam kong may kaunti kang kaalaman. May isang bagay na nais kong ipaalala sa iyo. 11,111. Kakatanggap ko lang ng balita. Ang huling 10 na mga espiritual na magsasaka sa Ranggo ngayong taon ay ipapadala sa unahan ng kampo ng digmaan para sa karagdagang tauhan. Hindi na tumingin si Du Haifu sa aking reaksyon pagkatapos niyang magsalita. At umalis na siya sa bangka. Naiwan akong nakatulala sa aking kinaroroonan. Anong pagpapadala sa kampo ng digmaan? Dumating na ang gabi.
Binalik ko ang natitirang mga butil ng espiritu sa aking bahay. Sa sandaling iyon, magulo ang aking isipan. Alam ko ng malinaw. Sa kasalukuyang ani ng espiritu, isa ako sa mga nasa pinakababa sa ranggo, 100%. Sa kampo ng puwersa ng espiritu, isa iyon sa mga lugar na may napakataas na porsyento ng kamatayan. Lahat ay natatakot kapag nababanggit ito. At saka sa unahan ng linya, tulad ko, isang mababang antas na tagapag-ayos, ay nagiging kasangkapan na pang-unang pagsubok. Ano ang dapat gawin? Ayaw kong maging kasangkapan sa digmaan. Talagang ayaw ko. Naisip ko. At sa hindi ko namamalayan, nakatulog ako. Biglang isang makulay at makapangyarihang liwanag dumaan sa malalim ng aking kaluluwa. Nanonood ako ng isang napakahabang panaginip. Sa panaginip, iba't ibang kakaibang mga halaman ay parang nakatagpo ng isang pagkakataon na nagsusulong ng isang hindi maipaliwanag na bilis, parang mabangis na paglaki. Sumasakop sa langit at lupa. Pagkatapos, parang may isang bagay na sumabog sa aking isipan. Kinabukasan, bumangon ako na humahawak sa namamagang ulo ko. Parang nahihilo ako. Bumaba ako sa kama at kumuha ng isang palanggana ng tubig. Pumunta sa tabi ng bulaklakan sa bakuran para simulan ang paghugas. Sa bulaklakan ay nagtatanim ako ng ilang piraso ng espiritual na bigas. Ito ay para sa aking pag-aaral sa mga katangian ng pananim. At paminsan-minsan ay nag-ensayo ng espiritual na ulan. Ngunit nang itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa bulaklakan, nabigla ako ng husto. Kitang-kita ko na sa loob ng flower bed, sa 3 stalk ng spirit rice, may lumabas na mga paalala sa taas nila. Natatakot ako, baka mali ang posisyon ko sa pagtulog kagabi. Matindi kong pinapanood ang 3 salita. Paulit-ulit na sinigurong tama. Sobrang tuwa at excitement. Hihi, golden finger. Tiyak na ito ang aking gintong palaso. Pinipigilan ko ang aking damdaming sabik. Maingat na lumalapit sa 3 espiritual na palay. Tinitingnan ko ng mabuti ang lahat ng halaman sa bakuran. Nakita ko na tanging 3 ito lang ang nagpapakita ng mga entry. Pwede na bang diretsyo na lang kunin? Inabot ko ang 3 espiritual na palay at pinutol mula sa ugat. Nang inipon ko na ang espiritual na palay, isang sinag ng liwanag at 2 puting sinag. Mula sa 0 metro ang mabilis na naglaho. Pagkatapos ay naging 3 dahon. Natahimik na lumitaw sa dagat ng kaalaman. Ang berdeng dahon ay may kasamang mga salita ng pagbilis. Ang puting dahon ay may kaunting kapangyarihan at 2 salita ng intermediate spirit rain technique na 5 beses. Kailangan lamang ng isang pag-iisip. Maaaring gamitin agad. Hindi na nag-isip pa. Diretsong bumalik sa kwarto. Umupo sa kama. Agad na ginamit ang puting dahon na may mahina. Mga salita ng mahika. Biglang pumulandit ang enerhiya mula sa aking alaalang espiritu. Agad kong pinukaw ang aking enerhiya upang gabayan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lakas ng enerhiya sa tiyan ay lumakas ng kaunti. Ang epekto nito ay katumbas ng 3 buwang mahigpit na pagsasanay ko. Unang pagtikim ng tamis. Hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Yung epekto ng 2 natitirang salita. Pero agad din itong napigilan, hindi pwedeng magpakita ng lakas. Sa kasalukuyan, mahina ang aking lakas. Hindi dapat makita ng iba na may kakaibang nangyayari. Dapat ay dahan-dahang umunlad. Pagkatapos kumain, kinuha ko ang aking espiritual na pala. Pumunta ako sa aking espiritual na bukirin sa karaniwang oras. Pagkatapos, naglibot ako sa paligid. Nalaman kong tanging ang mga espiritual na halaman na itinanim ko lang ang nagbigay ng mga entry. At ang posibilidad na lumabas ang mga entry ay napakababa. Sa aking kalahating ektaryang espiritual na bukirin, sa libu-libong uri ng espiritual na bigas, may isang tanging entry lamang. Sa oras na ito, ako ay nasa espiritual na bukirin. Ang tanging bigas na may entry. Matagal kong pinagmamasdan. Ngunit hindi ko pa rin makita kung ano ang kaibahan nito sa ibang espiritual na bigas. Talagang nakakagulat. Ngunit dahil walang tao sa paligid, hindi ko na masyadong iniisip. Nagpa siya akong gamitin ang 2 natitirang entry. Ang sinabi ni Du Haifu kahapon ay nagbigay sa akin ng matinding pakiramdam ng pangangailangan. Hindi ako pwedeng mamatay ng walang dahilan sa harap ng digmaan. Una, subukan kong pabilisin ang paglago ng kalahating muwang ng espiritual na bigas. Tingnan natin kung anong epekto nito. Huminga ako ng malalim. Isang pag-iisip. Nagamit ang pang-akit at isang beses na gitnang espiritual na ulan. Agad kong pinisil ang isang spell sa aking kamay. At itinuturo ko ito sa itaas ng kalahating ektaryang espiritual na palay. Isang ulap na kulay abo ang mabilis na nagtipon sa itaas nito. At mabilis na tinakpan ang kalahating ektaryang espiritual na bukirin. Kasabay ng patak ng ulan na nag-aakit. Ang espiritual na ulan ay patuloy na bumabagsak. Talagang ibang-iba ang mid-level na espiritual na ulan kumpara sa low-level na espiritual na ulan. Dahan-dahan kong pinapansin ang nararamdaman habang nag-i-spell. Sobrang pinahahalagahan ko ang ganitong pambihirang pagkakataon. Pagkatapos ng isang insenso, nakatayo akong maputla sa lupa. Talagang mababa pa ang aking kakayahan. Ubus na ang aking kapangyarihan. Pero antes, eso era algo que ni siquiera me atreva que imaginar. As I imas an si era la técnica intermedia de lluvia espiritual. Luego, respir profundo por un momento. Me levant para observar el efecto de la lluvia. Solo pasaron unas pocas horas. Ay is medio mu de arroz espiritual empez crecer la elevars, una velocidad visible simple vista. Como si estuviera loco por crecer. Malapit na talagang mamunga ang mga espiritual na bigas. Sobrang bilis nito. Humihigop ako ng malamig na hangin. Kung magpapatuloy ang bilis na ito, sa tingin ko ay makakapag-ani na ako ng espiritual na bigas bukas ng umaga. Tama nga. Kinabukasan ng umaga, nang bumalik ako sa espiritual na bukirin, ang mga espiritual na bigas sa kalahating mo ng ksing ay ganap ng hinog. Hindi lang iyon. Ang ani ng espiritual na bigas sa kalahating mo ay tumaas ng halos 20% kumpara sa dati. Sa isang iglap, lumipas ang kalahating buwan. Natapos ko na ang pag-aalaga sa aking 3 munang espiritual na bukirin.
At pumunta na ako upang hanapin si Du Haifu para sa pangangasiwa. Nangupahan ako ng karagdagang 2 munang espiritual na bukirin sa tabi. Ginamit ko na ang intermediate spirit rain technique ng 3 beses. May natitira pang 1 beses. Nagsimula na akong magkaroon ng mga pananaw tungkol sa paggamit ng intermediate spirit rain technique. Naniniwala akong kahit hindi na gumamit ng teknike, kaya ko nang ipatupad ang intermediate spirit rain technique. Matagal na akong abala sa loob ng kalahating buwan. Halos tapos na ako sa 5 ektaryang espiritual na lupa. Naghihintay lang sa susunod na ani. Sa wakas, nakapagpahinga na ako. Sa mga nakaraang araw, balak kong magbenta ng bahagi ng mga espiritual na bigas para makabili ng ilang kagamitan sa pagsasanay. Dala ang espiritual na bigas, umalis ako. Pumunta sa pangunahing daan. 2 monghe ang lumapit sa akin. Kaibigang Su. Agad kong ibinaba ang bag. Magalang akong bumati sa kanya. Kaibigang Long. Ang taglay ng apelidong Long na ito ay siya lang ang nasa lugar na ito. Natanging mataas na tagasasanay sa huling yugto ng key refining. Ilang taon na ang nakalipas mula nang maabot niya ang ika-8 antas ng key refining. At ang babaeng kasama niya ay ang aking kapitbahay na si Lian. Ang kanilang pagiging malapit ay tiyak na dahil sa pagkakahawak nila sa isa't isa. Tumingin ako sa direksyong nilakaran nila. Mukhang hindi maiiwasan ang isang gulo ngayong gabi. Sa isip ko, napabuntong hininga ako. Agad kong ginawang pangunahing layunin ang bumili ng soundproofing array. Hindi nagtagal, ang malaking arko ng King Yang Fang Market ay lumitaw sa aking paningin. Walang paglalagari. Diretso akong pumunta sa isang tindahan. Ang may-ari ng tindahan ay nasa antas ng pagbuo ng key, ika-6 na antas. Nakita ang isang mababang antas na kultibador tulad ko, hindi siya nagpakita ng pagwawalang bahala. Nagpakita siya ng ngiti ng propesyonal. Masiglang sinalubong ako. Nandito ka ba para magbenta ng espiritual na bigas? Tara, pag-usapan natin sa loob. Pumasok sa likod bahay. Ang may-ari ay tumango at inutusan ang mga tauhan na suriin ang espiritual na bigas. Ang espiritual na bigas ay umabot sa 108 kilo. Maaari kong bilhin ito sa presyong 5 kilo bawat piraso. Sa presyo ng mababang kalidad na espiritual na bato. Ano sa tingin mo, kaibigan? Sang-ayon. Tumango ako ng masaya. Yes, by the way, mayroon ba kayong ibinibentang soundproofing array? Ngumiti ng bahagya ang may-ari. Kinuha ang storage bag. Kinuha ang isang set ng simpleng array. Siyempre, mayroon. Isang antas na soundproofing array. Ang presyo ay 0 piraso ng mababang kalidad na espiritual na bato. Maaari bang mas mura? Bibili pa ako ng isang storage bag. Soundproofing array, 0 na espiritual na bato. Storage bag, 12 na espiritual na bato. Maaari bang bawasan ng isang bato? Magiging kabuuang 21 na espiritual na bato. Talagang kung saan kumikita, doon gumagastos. Walang sentimo ang dapat dalhin pa uwi. Natapos na ang transaksyon. Umalis sa tindahan. Hindi ko maiwasang mag-isip. Bumalik sa bahay. Nakaayos na ang aking soundproofing array. Mula ngayon, kahit anong gawin ng kapitbahay, hindi na ito makakaapekto sa akin. Sa susunod na oras, nasa 5 ektaryang lupa ang iniisip ko. Pagkalipas ng 10 araw, nagsimula nang tumubo ang mga espiritual na bigas sa lupa. Agad akong tumakbo sa bukirin upang tingnan. Sa aking pagtingin, sa luntiang palayan may kumikislap na 4 na entry. May mga bagong entry na lumitaw. Ako'y labis na natuwa, bilang karagdagan sa 2 mahihinang kapangyarihan. May 2 bagong entry. Entry ng Elfin Rice. Beast Control Technique Level 5. Kahalagahan 12%. Entry ng Elfin Rice. Isang uri ng Beast Tooth Rice. Kahalagahan 0%. Sayang, hindi lumabas ang mga salitang nagpapabilis ng pag-ani. Ang Vei Shuju ay isang uri ng espiritual na halaman na mahika. Ang ihi ay ginagamit kasama ng espesyal na orasan na kagamitan. Sa pamamagitan ng mahika, mabilis na mapapaalis ang iba't ibang mga halimaw upang protektahan ang espiritual na pananim. Ngunit ang pagsasanay sa ganitong mahika ay medyo mahirap. Ang Lingyuju ay mas mahirap pang sanayin. Kaunti lamang ang mga marunong nito. Pagkatapos ay itinutok ko ang aking pansin. Sa huling entry, may ilang impresyon si Beast Tooth Me. Parang nakita ko na ito dati. Biglang pumasok sa isip ko ang isang liwanag. Naalala ko na, Beast Tooth Me ay isang mababang uri ng espiritu na halamang. Kagaya ng isang hayop ng ngipin. At ang nilalaman nitong espiritual na enerhiya ay 5 beses ng espiritual na bigas. Ito ay bagay na pinahahalagahan ng mga tagapagsanay ng katawan. Kapag ito ay lumitaw sa pamilihan, madalas itong naubos agad. Ngunit ang mga kondisyon para sa pagtatanim ng mga pangil ng hayop ay medyo mahigpit. Dapat gamitin ang mid-level na espiritual na ulan na pamamaraan upang i-activate ang espiritual na daloy. At panatilihing pinapadaluyan ito ng mahabang panahon. At ang panahon ng pagbuo ay napakahaba. Pinakamababang kalidad ng butil ng hayop, isang ani tuwing 2 taon. Mababa rin ang ani nito. Kaya't ang presyo nito ay 0 beses ng espiritu ng bigas. Ito ay buto ng butil ng hayop. Ngayon, nagkaproblema na. Kailangan kong bantayan ng mabuti ang 5 ektarya ng espiritu ng lupa. Sa loob ng mahigit 3 buwan, kailangan na namang magbayad ng buwis sa espiritu ng bigas. Diyan talaga ako susubukin. Agad kong nilinis ang mga damo. At ginamit ko ang huling pagkakataon ng intermediate spirit rain technique. 1 buwan pagkatapos, tumingin ako sa itaas sa mga ulap ng espiritu na sumasaklaw sa 5 ektarya ng espiritual na lupa. Nagpakita ng ngiti sa aking mukha. Kahit na hindi umaasa sa mga tala, maaari ko na rin gamitin ang intermediate spirit rain technique ng mag-isa. Mahigit 2 buwan pagkatapos, naging hinog ang espiritual na bigas. Tinanggap ko ang 4 na punla ng espiritual na bigas. 4 na puting dahon ang biglang lumitaw sa aking isipan. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga espiritual na magsasaka na mag-ani. Sa ilalim ng pangangalaga ni Du Haifu, nagsimula akong mabilis na magtrabaho.
na nag-aani ng espiritual na bigas. Abala ako buong araw. Nakakuha ako ng 8 malaking sako ng espiritual na bigas. Nakakuha ng 8 sako at 20 libra ng espiritual na bigas. Kailangan kong magbayad ng 70% na buwis. Kabuang 574 libra. Nang matapos siyang magsalita, isang malaking bangka ng batas ang lumipad sa isang sinag ng liwanag. Matatag na huminto sa gitna ng burol. Isang matandang nakasuot ng asul na balabal ang nakatayo ng nakapamiwang sa ulo ng barko. Matanda at seryoso ang mukha. Agad na yumuko si Du Haifu at bumati. Magandang araw, Ginoo tagapangasiwa. Ayon sa inyong utos, ayon sa inyong hiling, lahat ng buwis sa bigas ngayong season ay nakolek na. Mangyaring suriin po ninyo. Sinabi niya at maingat na inilahad ang isang piraso ng wangjayan. Ang matandang tagapangasiwa sa bangka ay tumingin sa paligid sa lahat, at walang emosyon na inihayag, na ang lahat ng buwis sa espiritual na bigas para sa ikatlong kwarter ng taong ito ay nakolekta na. Ngayon, ayon sa utos sa loob ng pinto. Ang tagapangasiwang ito ay nag-aanunsyo ng isang utos. Ang kabuang produksyon ng espiritual na bigas para sa taong ito ay ang huling 10 mong mga monghe. Kailangan silang puwersahin na ipadala sa harapang kampo ng digmaan para sa karagdagang tauhan. Hindi maaaring tumanggi. Ang boses ni Ginoong Gu ay hindi mapapasubalian. Parang isang malakas na kulog na umuugong sa puso ng lahat ng mga espiritu ng magsasaka. Anong harapang kampo ng digmaan? Hindi naman siguro. Bakit hindi ito sinabi ng maaga? Agad na nag-alala ang lahat ng mga espiritu ng magsasaka. Nabahala ang puso. Isang malamig na huni mula kay Gure. Isang puwersa ng presyon mula sa pag-ensayo ng ki na ganap na nakumpleto sa paghubog ng lupa ang kumalat. Biglang napasara ang lahat. Ang ani ng espiritu ng bigas sa 3 kwarter na ito. At lahat ng ranggo ay narito na. Maari ninyong tingnan ng sarili ninyo. Nagsalita na si Gurishai. Lumapit ang mga disipulo ng Ling Yumen. At naglabas ng isang spell patungo kay Wang Jian. Upang ipakita ang isang malaking liwanag sa itaas ng mga espiritual na magsasaka. Isang malaking liwanag ang lumitaw. 12,000-7,000 espiritual na bigas 27,602. Teknikal na bigas 6, 21,600 limitadong bigas 6.70 isang malaking liwanag ang lumitaw. 2,000 espiritual na bigas 132,007. Liu Fu na bigas 2,703. Dagdag na bigas 8,003. Likaw 155,770 isang malaking liwanag ang lumitaw sanggi na bigas 3.70. Wang bigas 5,002. Hating bigas 166,000 isa. Liling na bigas 30 VV 000 1.30 ipinapakita ang ranggo mula sa mataas hanggang sa mababa. Ipinapakita sa itaas ang pagkakasunod-sunod mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ipinapakita sa itaas ang pagkakasunod-sunod mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ipinapakita sa itaas ang pagkakasunod-sunod mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ang bagong bigas ng song ay may kasamang tiyak na ani ng bawat panahon sa likod nito. Tumingala ako at mabilis na tumingin. Agad kong nakita ang aking pangalan. Pang 156, huminga ako ng maluwag. Nasa gitnang ranggo. Ang nag-aalalang puso ay sa wakas ay nakapagpahinga. Sigurado akong malinaw na sa inyo ang lahat. 10 huli na pangalan, sumama kayo sa akin. Ang 10 espiritual na magsasaka na tinawag. Agad na namutla. Ang puso'y tila patay. Ang naghihintay sa kanila ay ang malupit na harapang pagsasaka. Umaasa akong magpapatuloy kayo sa inyong pagsisikap. Sa susunod na taon, may bagong layunin na ibinaba sa loob ng pinto. Sa susunod na pagpapadala sa kampo ng digmaan, ang mga huling 30 na mga mongheng espiritual ay ipapadala. Ang boses ni Ginoong Gu ay walang pagdududa, na matagal nang umuugong sa mga tainga ng lahat. Nang marinig ko ito, nag-isip ako. Sa susunod na taon, tiyak na magkakaroon ng labanan. Sa pagitan ng mga espiritual na magsasaka. Sino ba ang gustong maging kasangkapan sa digmaan sa harap? Sa wakas, natapos na ang usapin tungkol sa buwis ng Lingmi. Sa ngayon, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagpunta sa harap. Kailangan kong makamit ang breakthrough sa ikatlong antas ng key refinement. Sa tahimik na maliit na silid, naupo ako sa damuhing banig sa kama. Bahagyang nakapikit ang mga mata. Naghahanda akong gamitin ang 2 mahihinang piraso ng kapangyarihan. Sinubukan ni Leaf na makalampas. Inilabas ko ang aking isipan. Nagamit ko na ang unang entry. Pinapatnubayan ko ang enerhiya sa loob ng dantian ko. Ngunit ang bahagyang pag-urong ng paghihigpit ay hindi pa rin tumutugon. Ningangat-ngat ko ang noo ko. Matigas ang ulo kong ginamit ang natitirang mahina pang enerhiya. Matagal nang naubos ang mahihinang salita ng mahika. Pero hindi pa rin siya nakakaakyat. Ito ang pagkakaiba sa talento at kakayahan. Nasa tuktok na siya ng ika-7 antas ng pagpapalakas. Malapit na siyang umakyat sa ika-8 antas. Pero kulang pa rin talaga. Pero sa pagkakataong ito, kahit na hindi siya nakamit ang pag-angat, pero ang Ki Haidanshan ay mas pinalawak ng husto, at ang kanyang lakas ay tumaas ng 1 katlo kumpara dati. Pagkatapos ay naisip ko tungkol sa mga ngipin ng hayop at sa mumu. Sa kasalukuyan kong antas ng espiritu ng mga halaman. Kung hindi ko gagamitin ang mga salita para pabilisin ang pagkahinog, malamang ay mahihirapan akong magtagumpay. Nag-isip-isip ako ng mabuti. May ideya na ako sa isip ko. Muling bumalik sa Kinyang Fang Market. Si Ginoong Liao ay may ngiti na palaging mainit sa kanyang mukha. Kaibigan Qin tulad ng dati. Narito ang 44 na piraso ng espiritual na bato. Maaari bang tingnan kung ano ang kailangan mong bilhin sa aming tindahan? Mayroon na akong paghahanda. Kumuha mula sa aking bulsa ng isang plano. Pagkatapos ay ibinigay kay Ginoong Liao.
Gusto kong umorder ng ganitong maliit na orasan. Tingnan kung maaari. Siyempre, kaibigan. Ito marahil ay isang espesyal na espiritual na orasan para sa paggamit ng beast control technique. Sakto, mayroon kaming stock. Mababang antas na kagamitan, beast howling bell. 0 pirasong espiritual na bato. Kapag ginamit kasama ng beast control technique, ito ay kusang magpapaliit at magpapalaki. Ang presyo na ito ay medyo lampas sa aking inaasahan. Napakamura pala. Lingmi, haha, hindi alam ni kaibigan Kin. Lingmi, ang susi sa beast control technique ay ang kasanayan sa spell. Ang pagmaster dito ay hindi higit sa isang pantulong na kagamitan lamang. Ngunit nais kong ipaalala kay na kaibigan, na ang pamamaraang ito sa pagpapaamo ng mga hayop ay napakahirap matutunan. Naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Sa madaling salita, walang bumibili. Kung sakaling hindi mo makuha ang teknik, ang espesyal na espiritual na kampana ay magiging dekorasyon na lamang. Sayang ang mga espiritual na bato. Ngunit para sa akin, walang hindi matutunan sa pagsasanay. Nagbigay ako ng 0 pirasong espiritual na bato. Kinuha ko ang espiritual na kampana. Pagkatapos ay nagtanong ako, kung mayroon bang gamot na makakapagpataas ng antas ng pagsasanay sa pagninilay. Mayroon pa rin akong pag-asa na makalagpas sa 8 antas ng pagninilay. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Kung mayroon, mangyaring pumunta sa 3 palapag. Pagkalipas ng ilang sandali, nagmukha akong normal habang lumalabas sa tindahan. May dala akong 40 pirasong espiritual na bato. Ngunit hindi ko ito magastos. Dahil ang mga gamot na nagpapahusay ng kakayahan sa 3 palapag, ay may pinakamababang presyo na 60 pirasong espiritual na bato. Ganito ang mga araw na lumilipas. Pagkatapos ng ilang panahon, ang pagtatanim sa espiritual na lupa ay pumasok sa maikling 2 buwang pahinga. Nagtatanggal ako ng niebe sa harap ng bahay. Biglang bumukas ang matibay na pinto ng kapitbahay na si Lee. Magandang umaga, Kali. May ngiti akong lumitaw sa aking mukha. Magandang umaga, Kakin. Talagang masipag ka. Ngumiti si Liansi. Narinig ko silang nagsasabi. Talagang kamangha-mangha ang ani ng espiritual na bigas ni Kin noong nakaraang season. Siguradong nakabenta siya ng maraming batong espiritual. Hehe, swerte lang iyon. Nakatakbo na sana ako pa uwi. Ngunit narinig ko ang kapitbahay na babae na nagsalita muli. Kin, sandali lang. May bahid ng hiya sa mukha ni Lian Li. Kamakailan lang. Masyado akong maingay dito. Nakaabala ako sa pahinga ng kaibigan. Kung hindi ka naman nababahala, gusto mo bang pumasok sa bahay ko? Maaari kitang bigyan ng libre dito. Nabigla ako dito. Bigla akong namula. Sasabihin ko, ako ay isang masiglang binata. Paano ka makakatagal sa ganitong tukso? Kailangan kalmado. Tinataya ko na hindi ako ang pinoprotektahan nito, kundi ang mga espiritu na nasa bulsa ko. Nagsimula na namang mag-alog ang aking puso sa daan. Bigla kong naisip sa isipan ko. Ang matipuno at malakas na katawan. Pagkatapos ng 8 antas ng pagpapalakas, nagtutulungan tayo, kaibigan. Wag na. Mas mabuti na lang. Bigla akong huminahon. Salamat sa magandang intensyon, kaibigan. Kamakailan lang, nag-araro ako sa lintyan. Ngayon, medyo sumasakit ang likod ko. Pagkatapos ay umalis na ako nang walang paglingon. Agad akong naghugas ng mukha. Habang ako'y nag-iisip ng kung ano-ano, may kumatok sa labas ng bahay. Hindi kaya siya na ang dumating. Talagang nakakainis ang maliit na ito. Kung ganun, wala na, kailangan ko na lang lumaban. Binuksan ko ang pinto. At nakita kong si Kai Laoju pala ang dumating. Tumingin ako sa paligid. Siguradong walang ibang tao. Sabi ko lang, bakit ikaw? Si Kai Laoju ay may dalang 2 bag. Pagkarinig sa sinabi, bigla siyang hindi natuwa. Hindi ikaw ang dapat magsabi niyan. Bakit hindi ako? Binigyan kita ng 1 bote ng sariling gawa kong kamote na ala. Sige, aalis na ako. Si Kai Laoju ay agad na lumingon at gustong umalis. Agad akong humingi ng tawad. Uy, hindi ko iyon ibig sabihin, halika. Pumasok ka at umupo. Doon lang ibinigay ni Kai Laoju sa akin ang bote ng ala. Nainis ako. Anong ginagawa mo? May bagong kapitbahay sa paligid. Hindi mo alam. Ako ang nagbubukas ng inumin. Nakanganga ang bagong kapitbahay. Pag nakita ni Laoju Kai na ganito ako, alam na niya na hindi ako updated. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa akin at sabi hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa'yo. Noong nakaraang araw, may bagong mongha sa alley. Pero isang tunay na alkemista. Makipag-ugnayan ka sa kanya. Baka balang araw magamit mo rin siya. Pero ang mga alkemista tulad niya, bakit sila lumipat sa Penghu District? Narinig ko na pansamantala lang sila dito sa loob ng 1 taon. Ano ba talaga ang dahilan? Wala namang sinabi ang tao. Medyo naiinip na si Kai Laoju at nagmamadali. Maghanda ka na ng mga regalo para sa pagbisita. Pumunta tayo roon ng magkasama. Para makilala natin sila ng mabuti. Ibig sabihin, nadala mo lang ako ng alak dahil nadaanan mo lang. Nakikinabang lang pala ako sa alindog ng alkemistang iyon. Bigla akong naputol sa sasabihin ko. Makalipas ang ilang sandali, dumaan kami sa ilang eskinita. Dumating kami sa harap ng isang bahay. Kumatok si Kai Laoju sa pinto at makalipas ang ilang saglit. Binuksan ang pinto ang kahoy mula sa loob. Isang batang lalaking bihis ng puti, mga 20 taong gulang, ang lumitaw sa harap namin. Antas ng ki, 5. Hindi ko inasahan na ganoon kabata ang isa't isa. Narinig ko na may alchemist na lumipat dito. Kaya't kami ay dumaan upang bumati. Para makilala ka. Hehe, magiging magkapitbahay na tayo, hehe. Maliit na regalo lang ito. Walang anuman.
Pagkatapos ay iniaalay nila ang regalo sa kamay nila. Ang ibinigay ko ay 5 kilo ng espiritual na bigas. Bukod sa espiritual na bigas, si Lao Juke ay nagdala rin ng isang garapon ng sariling gawa niyang alak. Tinanggap ng lalaking nakasuot ng puti ang regalo. Anyayahan silang pumasok sa bahay. Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Ako si Su Wangqing. Sinasabi niya, kinuha niya ang 2 karaniwang bote ng Wang. At ibinigay ito sa 2. Magalang kong tinanggap ang bote ng Wang. Bahagyang tumingin ako. Sa loob ay isang piraso ng key recovery pill para sa mga nasa refining key stage. Makatutulong ito sa mga cultivator na mabilis na makabawi ng kanilang mana. Ang presyo ng isang piraso ng key recovery pill ay 5 pirasong mababang antas na espiritual na bato. Talagang karapat-dapat siya bilang alchemist. Mabilis na kumilos ng may kayamanan. Samantalang kami ni Ginoong Kay, parang hindi sapat ang aming kakayahan. Medyo nahihirapan kaming ipakita ito. Buti na lang at hindi ito pinansin ni Ginoong Sudan. Pagkatapos nag-usap-usap kami. Nalaman naming si Ginoong Sudan ay isang antas ng mid-tier na alchemist. Agad kaming yumuko ni Ginoong Kay. Sa pagkakataong iyon, may pumasok na isang tao sa pintuan. Lumiko ang 3 tao upang tingnan. At nalamang Silong Daoyu rin ang pumasok. Tumayo si Sudanshi upang salubungin siya. Silong Daoyu ay nagpakita rin ng paggalang at nagbaba ng ulo bilang pagbati. Sa harap naming 2. Kinuha niya ang 2 kahon ng hari at inabot kay Sudanshi bilang regalo sa pagkikita. Isang antas na mid-term na demon beast na elixir. At may swanling na damo. Nagpakita ng ngiti si Guro Su. Isinampal niya ang kanyang storage bag. At kinuha ang isang pinong sisidlan ng jade. Ibinigay ito kay kaibigang Long bilang pasalubong. 2 piraso ng gathering spirit pill na makakapagpataas ng cultivation sa key refining stage. Epektibo rin ito para sa mga post-production na master. Pagkatapos ay nagsimulang magkausap ng masigasig sina Long Daoyu at Master Kidan. Hindi man lang nila ako pinapansin. Pagkalipas ng kalahating oras, nagpaalam kami ni Kailaw Ju at umalis. Medyo hindi maganda ang mga mukha nilang 2. Ang kapal ng mukha. Bakit hindi mo sinabi sa akin bago ka pumunta na ang batang Master Kidan ay ganito kabata? Isa pa palang mid-level na alchemist ah. Sa susunod na may ganitong magandang pagkakataon, huwag mo akong tawagin. Ganito lang ang paglipas ng panahon. Papalitan ang mga panahon. Pagsibol ng tagsibol. Natapos ko na ang pag-aararo sa aking 5 ektaryang lupain. Muling nagtanim ng mga espiritual na bigas. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang mga buto mula sa nakaraang nakuha. Nagamit na ang Beast Tooth Rice entry. Ang entry na ito ay naglalaman ng butong sapat para sa 1 ektarya ng espiritual na bukirin. Lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, 2 buwan na ang lumipas. Nagsimula nang tumangkad ang espiritual na bigas sa aking bukirin. Ngunit ako ay nakaupo sa tabi ng bukirin. Na nakatitig sa lupa. Nakatitig si Daida sa lupa. Na may lungkot at madilim na anyo. Ang magandang balita ay, sa patuloy na suporta ng aking Ultimate Spirit Rain Technique, ang mga espiritu ng bigas sa 4 ektaryang lupain ay maganda ang paglago. At nakakuha ako ng 3 na mga katangian. Isa sa mga ito ay ang katangian ng pagpabilis ng paghinog na matagal ko nang inaasam. Ang masamang balita ay, ang 1 ektarya ng Beast Tooth Rice na itinanim ko. Hanggang ngayon ay walang anumang reaksyon. Wala pang usbong na lumitaw. Ano kaya ang naging problema? Sundin ko naman ang paraan sa lingsibok sa pagtatanim ah. Hindi rin ako nagkulang sa Ultimate Spirit Rain Block. Sana hindi ito magdulot ng malaking pagkalugi. 2 buwan na ang lumipas. Natapos na ang unang 6 ng taon ng espiritu ng bigas. Yung 1 ektarya ng aking bigasan ay wala ni katiting. Walang anuman. Sa season na ito, nakakuha ako ng 30 libra ng espiritu 7 na bato. Mayroon na akong dagdag sa aking isipan. Isang berdeng salita ng pagpapahinog. At 2 puting mahihinang salita ng kapangyarihan. Nalaman ni Du Haifu na tungkol sa aking lupain. Ang itinanim sa lupa ay butil ng pangil ng hayop. Walang nagalit sa akin. Xiaoqin ah. Bakit hindi ka nalang magtanim ng iyong dekalidad na bigas? Bakit mo kailangang sayangin ang espiritual na bato? Ang butil ng pangil ng hayop na ito kahit ikaw. Kahit ang mga nasa loob ng pinto. Ay mahirap na mapalago ng mga espiritual na hardinero. Ang mga buto ng palay ay karaniwang tumutubo pagkatapos ng 3 buwan. Ikaw, 4 na buwan na ito. Walang kahit anong galaw, mahirap nga. Ang ani ng bigas sa season na ito. Ngayon ay higit sa 200 na ang ranggo. Sa ngayon, hindi ako masyadong nag-aalala sa ranggo. Sa wakas, may mga salita akong hawak. Kaya tiwala ako. Ito na ang mga binhi ng palay. Medyo hindi ako kontento. Nag-aalala ako na kung gagamitin ko ang salitang pangpabilis. Pero hindi pa rin ito tutubo, ano ang gagawin ko? Saka talagang mawawalan ako ng lahat. Sa isang araw sa tahimik na buhay, tumingin pa rin ako sa 1 ektarya. Ng mga binhi ng hayop at ginamit ko ang tanging salitang pangpabilis. Matagal na sa aking nag-aalab na mga mata. Ang malambing na berdeng butil ay sumibol mula sa lupa. Nagniningning ang aking mga mata. Nabunutan ang aking puso. Huminga ng malalim. Mabilis na tumaas ang mga butil ng buto ni Bistiami. Hanggang sa humigit kumulang 2 pulgada bago huminto. Pagkatapos, unti-unting nawawala ang epekto ng pagpapabilis sa loob ng lingsyan. Tumigil ang pag-usbong ng Beast Tooth Rice sa nakakatakot na bilis. Mukhang mas mataas ang antas ng espiritual na halaman. Mas marami ang kinakailangang mga salita para sa pagpapahinog. Sa pagkakataong ito, kailangan lang maghintay ng dahan-dahan. Ang panahon ng paghinog ng Beast Tooth Rice ay kailangan ng hindi bababa sa 3 taon. Magsimula muna sa unti-unting pagtatanim ng Spirit Rice. Kung susunod ay swertihin. Maari tayong makakuha ng mga salita para sa pagpapahinog. Maaaring makakuha ng isang batch ng Beast Tooth Rice ng maaga. Ang tagal nang hindi tumutubo. Naisip ko tuloy na sira na ang mga buto. Medyo umaasa rin ako. Kung ano ang lalabas ng mga katangian ng Beast Tooth Rice na ito. Ano kaya ang mga bagong katangian? Tumingin ako sa loob ng espiritual na bukirin. 3 katangian ang kumikislap.
Pangalan, Vampira ng Ngipin ng Hayop entry. Naging mataas na antas ng ulan na sumpa, naging 5. Kahandaan sa pag-aani, porsyento, antas ng kahandaan, 7%. Antas ng kahandaan, 7%. Pangalan, Vampira ng Ngipin ng Hayop entry. Pagpapabuti ng kalidad, naging antas 5 sa kahandaan. Pangalan, Binhi ng Buhay entry. Pabilis sa pagkahinog, naging antas 5 sa kahandaan. Nakuha na, hahaha. Sa sobrang saya, bigla akong tumalon mula sa gilid ng bukirin, 10 araw ang lumipas. Si Du Haifu ay nakatitig na nakabuka ang bibig sa aking espiritual na bukirin. Matapos niyang suriin ng paulit-ulit, tumingin siya sa espiritual na bukirin na may halo ng natatanging pulang guhit na espiritual na palay na may berdeng usbong. Sa wakas ay nakumpirma. Walang duda, ito ay mga dahon ng shoya rice. Sa wakas, nagtagumpay ka rin palakihin ito. Ang mukha ni Du Hai ay maihalo ng komplikadong tingin habang tinitingnan ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa oras na ito. Lumipas pa ang ilang araw. Muli akong lumabas. Matagumpay kong naiproseso ang bovine tooth rice. Ngayon, nasa oras na lang ito. Unang hanapin ang isang cultivation technique para sa pagpapalakas ng katawan. Ang mundo ng mga cultivator ay puno ng pagbabago. Ang mga bagay sa mundo ay hindi tiyak. Masyado akong mahina sa aking espiritual na ugat. Mabagal ang aking pag-unlad sa pagsasanay. Kailangan kong maghanap ng mga paraan upang maprotektahan ang aking landas. Maliwanag ang aking layunin. Naunawaan kong dapat laging handa sa panganib. Pamilihan ng Qingyang. Sa gitna ng bayan ang Juksuan Pavilion. Dumating na si Kakin, ang Shuangsuanzai, ang Jijiang Store. Shuangsuanzai, ang Jijiang Store. Masiglang bumati si Ginoong Liao, ang Shuangsuanzai, ang Jijiang Store. Masiglang bumati si Ginoong Liao. Inaanyayahan si Kakin na umakyat sa ika-4 na palapag para makipag-usap. Mag-inuman tayo habang nagkukwentuhan. Sumunod ako kay Ginoong Liao pataas. Tumingin sa malaking maluwang na silid. May sinaunang estilo. Maganda at mataas ang kalidad ang dekorasyon. Medyo nagulat ako. Ngunit kinuha ko pa rin mula sa aking bag. 2 malaking bag ng espiritu bigas at inilagay sa harap. Siyang nakagawian, 2 bag. Tawagin mo, may-ari, timbangin mo ito. Ngumiti si Ginoong Liao ng bahagya. May 1 kilo ng gintong bigas, Ginoong Qin. Narito ang 70 piraso ng espiritual na bato. Pakisuri ito. Nagmumukha akong naguguluhan. Bakit ang dami ng espiritual na bato? Tanong ko nang may pagdududa. Ginoong Liao, ano ang ibig mong sabihin? Kamakailan lang ay tataas na ang presyo ng espiritual na bigas sa pamilihan. Ibig sabihin, sa loob ng 2 araw. Si Qin ay madalas na bumibisita. Kaya't nagdesisyon akong mag-isa. Babayaran kita ayon sa bagong presyo. Tumaas ang presyo ng espiritual na bato. Bakit bigla na lang tumaas ang presyo? May nangyaring masama ba? Medyo nagulat ako. Nang hindi halata, na itanong niya. Ibinigay ni Liao ang espiritu na bato sa akin. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Pagkatapos ay naglatag siya ng isang layer ng soundproof na takip sa loob ng kwarto. Si Ling Yu ay nakalubog sa kampo ng digmaan sa unahan ng labanan. Sa malalim na bahagi ng Yun's Great Wilderness ay natuklasan niya. Isang paraiso na parang isang hardin sa labas ng mundo. May isang buong 3 antas ng espiritual na ugat sa loob. 3 antas ng espiritual na ugat. Bilang isang mababang antas na cultivator. Nakausap ko lang ito sa mga aklat. Bigla akong nakaramdam ng alon sa aking kalooban. Ngunit sa lugar na iyon ay may isang tribo ng mga barbaro. Na may libu-libong tao na nakatayo. Nasa harapan ang kampo ng Linyumen na nakikipaglaban sa linya ng digmaan. Muli na naman tayong naloko ng disipulo ng Jinyun Valley. Dahil dito, malaki ang naging pagkakabasag ng Linyumen. Ang hidwaan sa pagitan ng Linyumen at Jinyun Valley ay inaasahang magtatagal ng matagal. Dahil dito, hindi lamang ang bigas at karne, at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan ang tataas. Pati na rin ang iba pang mga mapagkukunan para sa pagsasanay ay tataas ang presyo. Nakikinig ako sa sinasabi ni Ginoong Liao. Matagal nang hindi ako nakaramdam ng ginhawa. Ang di magandang pakiramdam na may paparating na bagyo ay bumalot sa puso ko. Kaya hindi na nakakagulat na ang langit ng Spirit Feeder ay kamakailan lang ay nagpadala pa ng silinglong sa harap. Sabi nila, ang mga barbaro ay mahusay sa paggamit ng mga halimaw. May isang grupo ng mga halimaw na nakatakas sa harap. Nadurog nila ang depensa ng langit ng Spirit Feeder. Hindi pa alam kung nasaan sila. Kaya, Qin, mag-ingat ka lagi kapag lalabas ka nitong mga araw. Huwag lumayo. Naisip ko sa aking isipan. Kanina pa nagbigay ng maraming pahiwatig si Ginoong Liao, na parang nag-aalok ng kabaitan. Mukhang oras na para pag-usapan ang mga seryosong bagay. Sa tingin ko, ang koneksyon ni Ginoong Liao ay hindi basta-basta. Kahit ang mga balita mula sa mga mataas na antas ng mga sekta sa mundo ng pagsasanay ay nalalaman ng maaga. Makipag-ugnayan lang sa kanila, hindi naman masama. Salamat sa paalala, Ginoo Liao. Pero may iba pa bang bagay? Haha, tunay na mapagpakumbaba si Qin, ha? Maihiling lang ako na hindi masyadong maganda. Pagkatapos ng 2 taon, kapag hinog na ang mga ngipin ng hayop, pwede ba naming bilhin ang ilan sa mga ito? Maaaring ibenta ito ng aming tindahan ng mas mura kaysa sa presyo sa merkado. Binili sa mas mataas na presyo. Nabigla ako, hindi pa nga ito ilang araw. Alam na nila ito. Si Liao ang tunay na makapangyarihan. Kahit sa lupa ng espiritu, hindi niya mapapansin ang ganitong bagay. Hindi agad ako pumayag, kahit na naitanim ko na ang mga buto ng palay. Pero hindi rin ako makakasiguro. 2 taon mula ngayon, tiyak na magiging hinog at aanihin. Tungkol sa damdamin, si Ginoong Liao ay kakakilala lang ng pagtaas ng presyo. Pagkatapos ng pagtaas, anong halaga ng espiritual na bigas? Nagsiwalat din siya ng maraming balita tungkol sa Linyu Gate. Gusto lang niyang bilhin ang aking espesyal na bigas sa halagang 20 o 30 na espiritual na bato. Direktang bilhin ang karapatan sa aking espesyal na bigas.
Talagang hindi nakakagulat na siya ay isang bihasang tao sa negosyo. Siyempre, kung may iba pang kondisyon si kaibigan Kin, pwede rin siksing na makipag-usap. Sa murang edad, si Kin ay may ganap na kakayahan sa larangan ng mga halamang espiritu. Malinaw na siya ay mailikas na talento. Siguradong tiyak ang makuha ang mga ngipin ng hayop at bigas. Hindi ko alam kung may bentang katawan na pamamaraan ang inyong gusali. Pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan. Haha, tunay ngang si Kin ay may malayong pangarap. Sundan mo ako. Kukunin ko agad ang ilang set ng mga kasanayan sa pagpapalakas ng katawan. Para sa akin ipaliwanag mo. Ang unang hakbang ay ang 9 Revolutions Returning Yang Technique. Pinakamataas na uri ng kasanayan sa pagpapalakas ng katawan, na pwedeng i-level up hanggang sa foundation establishment stage. Sa katatagan at katigasan ng yang, nagkakahalaga ng 30,000 na espiritu na bato. Pumikit ako ng labi, hindi ko maiwasang isipin. Maganda ang technique, ngunit talagang nakakagulat ang presyo. Itong pangalawang bahagi ng King of Hell Body Refinement Technique ay makakapagbukas ng 270 na puntos sa katawan at magpapaigting ng tunay na ki. Ito ay isang mataas na antas ng technique sa pag-reinforce ng katawan. Nagkakahalaga ng 1,000,000 na espiritual na bato. At mayroon pang ganitong batong bituin na teknik. Kasalukuyang antas ng pagsasanay sa katawan. Matapos ang 30 taon ng pagsasanay, maaaring makamit ang maliit na tagumpay. Nagkakahalaga ng 500 na espiritual na bato. Sabi ni Ginoong Liao, tuyo na ang kanyang bibig. Uminom ng kaunting tsaa at nagpatuloy. Chayan Shahuan Mujing, 80 na espiritual na bato. Sandali lang, may-ari. Ang Heavenly Demonic Magic Sutra. Litsan, maganda ang teknik na ito. Mukhang puno ito ng positibong enerhiya, ito na. Ito ay isang teknik ng masamang daan. Kapag na-practice mo na, lahat ay dapat patayin. Bakit mo pa ito ibinibenta sa akin? Pasensya na, nagkamali ako. Isang oras ang nakalipas. Umalis ako sa Juksuan Pavilion. Ang mga teknik na ito sa kamay ni Ginoong Liao ay o kaya ay hindi ko kayang bilhin sa aking kasalukuyang yaman. O kaya naman ay kailangan ng ilang dekada bago makita ang resulta. Walang paraan para makakuha ng teknik. Wala na akong magagawa kundi tumitig na lang. Pero sa huli, si Liao shopkeeper pa rin. Ang nagbigay sa akin ng isang maliwanag na daan. Kapatid na Kin. Sa silangang bahagi ng Kinyang Market, may isang pamilya ng Ruan na nagsasakripisyo. May isang ancestral na pamamaraan sa pagpapalakas ng katawan. Magbabayad ako ng 1,000 na espiritu na bato para mabili ang pamamaraan na ito. Pero ayaw talagang ibenta ni Ruan na kapatid. Sinasabi na kailangan pang magdagdag ng ilang gamot o bagay para palakasin ang dugo bago ito ibenta. Sa tingin ko, hindi ito sulit. Marahil maaari kang pumunta roon at subukan ang iyong swerte. Ngunit hindi mo kailangang umasa ng labis. Ang ibig sabihin ni Ginoong Liao ay mayroon akong mga butil ng ngipin ng hayop na malapit ng itanim. Kung ito ay ituturing na dagdag, marahil ay makakapukaw ito sa isa't isa. Bilang kapalit ng balitang ito, pumayag din ako. Kapag handa na ang mga pangil ng hayop, ibebenta ko ang isang bahagi sa Juksuan Pavilion. Matapos ang transaksyon, masaya ang parehong panig. Kakatapos ko lang lumabas ng tindahan. Nakatagpo ng isang malaking pangkat ng Linyu Gate Patrol. Mabilis silang pumunta sa labas ng pamilihan. May hitsura ng pagiging handa. Napakalakas ng presensya. Kaibigan, maaari bang magtanong? Ano bang nangyayari? Mukhang sinasabi nilang pupunta silang pumatay ng mga halimaw. Huwag kang mag-alala. Napakaligtas dito sa loob ng pamilihan. Kahit na mga halimaw sa yugto ng pundasyon, hindi kayang sirain ang pangalawang antas ng depensa ng pamilihan. Basta't huwag ka lang maglakbay ng walang direksyon. May naiisip ako, at pagkatapos ay sumunod ako sa mga tagubilin ni Ginoong Liao patungong silangang bahagi ng pamilihan sa bahay ng Ruan. Pero nang makarating na ako sa lugar, natuklasan kong nakasara ang malaking pintuan ng angkan ni Nguyen. Sinabi sa akin ng isang monghe na nakatira malapit na si Dao Yung Nguyen. Umalis siya para mag-asikaso ng mga bagay. Magkakaroon siya ng 3 hanggang 4 na buwan bago makabalik. Wala akong magawa kundi maghintay muna. Bumalik ako sa Barangay Tiens. Sa gabi, nagluluto ako ng hapunan sa bahay. Medyo absent-minded ako. Medyo ligtas dito sa Kinyang Fang Market. Sa sakop ng proteksyon na aray, hindi pa tayo nasa loob ng aming kubo. Ding-ding-ding, sa pagkakataong ito. Isang tunog ng pagbubukas ng pinto ang huminto sa aking pag-iisip. Maingat kong binuksan ang pinto. At nakita ko na ang tao ay si Dao Yulong. Si Dao Yukin. Narinig ko na maganda ang ani at kalidad ng espiritual na bigas dito. Gusto kong bumili ng ilan mula sa iyo. Diretso na sa punto, kaibigan Long. Naisip ko ang 6 na dalawa. Sa mga nakaraang araw, okay naman ang ani ng espiritual na bigas. Pero karamihan dito ay naibenta na. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni kaibigan Long, ngunit nanatili akong magiliw ang tono. Hindi ko alam kung gaano karaming espiritual na bigas ang hawak ni Kin. Kukunin ko ang lahat ng mayroon ako. Bibili ako batay sa presyo sa pamilihan. Bagaman ayaw kong makasakit ng damdamin. Sa harap na ito ay isang cultivator sa huling yugto ng Ki. Ngunit ayaw ko ring magpakatanga at magpahamak. Nag-atubili ako ng kaunti. Narinig ko mula kay Long na may espiritual na bigas sa pamilihan itong mga nakaraang araw. Tataas ng halos 50% ang presyo. Halatang nagulat si Tong Yu. Di maiwasang tiningnan ako ng mabuti. Kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa pagtaas ng presyo ng espiritu na bigas. Kahit na ilang araw na lang ay i-anunsyo na ito sa publiko. Ngunit sa loob ng merkado sa Kinyang, konti lang ang mga nasa huling bahagi ng pag-igting ng Ki, na may hawak na kontrol sa ilang grupo at puwersa. Mukhang magaling ang balita ni Qin Daoyu. Kung ganoon, bibili ako ayon sa tumaas na presyo. Ano sa tingin mo? Tumango ako bilang pagsang-ayon. Sa ngayon, mayroon pa akong 50 kilo na stock na maibebenta. Wala nang iba.
Kailangan nang hintayin ang susunod na season. Matapos ang transaksyon kay Lingmi, nagmadaling umalis silong Daoyu. Ayaw ko ring mapahiya ng sobra sa kanila, sapagkat ang mga kalye sa paligid ay nakasalalay sa kanya. Kahit ang mga cultivator sa late stage ng key refining ay nagsimula ng maghanda, mukhang magbabago na talaga ang panahon. Tumaas ang presyo ng Lingmi, bagaman ito ay isang magandang bagay para sa akin. Ngunit nangangahulugan din ito na ang kapaligiran ay nagiging mas masahol pa. Upang makayanan ang unti-unting lumalalang kapaligiran, umupo ako nang nakaluhod sa kutson sa kama, at sinimulang ay activate ang Changshan Gong. Handa nang gamitin ang natitirang dalawang mahinang spell. Habang ang isang mahinang spell ay unti-unting nawala, ang kapangyarihang nagmumula sa dantian ay paulit-ulit na umiikot sa paligid. Patuloy na nililinis at pinalalawak ang mga meridyan. Sa wakas, nang ang kapangyarihan sa dantian ay umabot sa kritikal na punto, parang may manipis na pelikula na napunit. Ikalawang antas ng pagninilay. Tumaas ang pag-alon ng kapangyarihan sa aking katawan sa isang antas. Humitit ako ng maruming hangin. Wala nang dahilan para magtagal sa ikalawang antas ng pagninilay. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi ako nagpakasaya ng labis. Ang antas ng pagninilay ay nasa 3, ngunit hindi pa rin matatag ang pundasyon. Kailangan kong mapabilis ang pagtaas ng lakas. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Sa loob ng espiritual na bukirin, nakakuha lamang ako ng 2 mahihinang piraso ng kapangyarihan. Ngunit mabuti na lang at nakapagtagumpay ako sa antas 3 ng pagninilay. Ang dami ng kapangyarihan ay tumaas ng doble. Kapag ginagamit ko ang intermediate spirit rain technique, hindi na ako makakaranas ng kakulangan sa enerhiya. Ang ani ng spirit rise sa ikalawang season ay muling tumaas. Lampas na sa 70%. Pagkatapos kong bayaran ang buwis sa spirit rise ngayon, hindi ako nagmadaling magbenta. Sa halip, nag-iwan ako ng mas maraming bahagi. Para sa mga hindi inaasahang pangyayari, ang presyo ng espiritu sa merkado kamakailan ay tuloy-tuloy na tumaas. Higit sa 60% ang tumaas. Kaya nakakuha rin ako ng maliit na yaman. Ang mga espiritu sa aking bag ay unang lumagpas sa 150. Bumili ako kay Liao ng 25 na espiritu. Para sa isang mababang klase ng gintong proteksyon. Tanda at isang mababang klase ng mahika, ang asul na espiritu na espada. Ngayon, hindi ka pwedeng maghanda ng walang proteksyon. Sa katapusan ng Oktubre, ang ikatlong kwarter ng espiritual na bigas ay nagbunga na ng espiritual na palay. Sa loob ng 1 buwan, maaari ng anihin. Unti-unti ring nakakalimutan ng lahat ang mga kaguluhan noong nakaraang panahon. Sa dalisdis, sa daan-daang ektarya ng gintong espiritual na bukirin. Puno ng abala ang mga espiritual na magsasaka. Ang ani ng espiritual na bigas sa huling kwarter na ito ay hindi maikakaila ang kahalagahan para sa kanila, mga espiritual na magsasaka. Mahalaga ito, walang duda. Malapit ng anihin. Hindi kailanman nagpapahinga ang mga espiritu ng magsasaka. Araw-araw nilang binabantayan ang espiritual na taniman. Hindi umaalis sa tabi. Sa panahong ito, ang aking espiritual na palay ay nakapag-iwan lang ng isang mahina na spell. Nais ko sanang pabilisin ang pagkahinog ng mga ngipin ng hayop, ngunit nagkulang ang aking plano. Nasa gitna ako ng pagganap ng espiritual na ulan sa espiritual na bukirin. Bigla akong nakarinig ng mga hakbang sa likuran. Naging alerto ako. Agad kong inalis ang aking mga pamamaraan. Lumingon ako. Ang dumating ay si Ginoong Kidan. Ano ang ginagawa niya rito? Habang ako'y naguguluhan, diretso akong nilapitan ni Ginoong Sudan. Agad niyang sinabi, narinig ko, Kakin, na matagumpay kang nagtanim ng butil ng hayop. Agad akong yumuko kay Ginoong Sudan. Sabi ko, swerte lang po. Walang dahilan para mag-alinlangan, Kakin. Narito ako ngayon. Dahil sa kalahating buhay ng butil ng hayop na hindi pa lumalabas. Ito ang kauna-unahang beses kong narinig tungkol dito. Hindi ko maiwasang magulat. Ang Red Spirit Dio ay isang bihirang sangkap sa pagbuo ng pila, na maaaring maghalo ng mga katangian ng gamot. Hindi marami ang nakakaalam nito. Pagkatapos sabihin iyon, lumapit si Sultan sa tabi ng palayan ng mga butil. At maingat na nagsimulang mag-obserba. Lumiko siya sa paligid ng espiritu ng taniman. Matagal na nakatingin sa akin na may paghanga. Sabi ni Kakin, sa totoo lang. Ang mga ngipin ng hayop na ito na iyong pinalago ay talagang lampas sa aking inaasahan. Kapag hinog na, tiyak na hindi mababa ang kalidad. Mukhang may natatanging lihim sa pagtatanim ang kaibigan. Sa isip ko, napabuntong hininga ako. Wala akong lihim na iyon. Ngunit mayroon akong isang lihim na hindi ko maibulalas. Ang guro ng sultan ay maingat na inalis ang isang bahagi ng mga ngipin ng hayop, ng 10 piraso sa tuktok. Nagwawagayway siya ng kamay upang ipakita na pumunta ako sa harap upang tingnan. Lumapit ako at tiningnan. Nakita ko na sa ugat ng dahon. May isang patak ng dugo na pula na parang dugo na nakapako. Ito pala ang tinatawag na Crimson Dew. Naintindihan ko na bigla, kung hindi dahil sa pagtawag ni Ginoong Kidan. Tiyak na hindi ko ito mapapansin. Kunin ang Red Spirit Dew. Wala itong epekto sa espiritual na halaman. Sakto lang na magagamit ko ito sa aking paglikha ng elixir. Maaari bang pahintulutan mo ako, Kakin, na mangolekta ng kaunti? Mag-aalok ako ng 0 piraso ng espiritual na bato para dito. Sabi ng guro na si Sudan, nagbibiro ka. Ang espiritual na likido na ito ay kapaki-pakinabang sa iyo. Kunin mo lang. Paano ko matatanggap ang iyong espiritual na bato? Kung ganon, hindi na ako magdadalawang isip. Kumuha si Sudan ng isang jade na bote. Naghahanda ng kunin ang pulang espiritual na likido. Biglang nanginginig ang mga korona ng mga puno sa paligid. Narinig ang tunog ng mga dahon na kumakaluskos. Parang may mga hayop na tumatalon sa gubat. Diretso silang tumatakbo patungo sa lupain ng espiritu. Agad na huminto si Guro Sultan. Biglang nagbago ang aking mukha. Awang-awa kong kinuha ang gintong amulet. Nakatitig ako ng masidhi. Puno ng masamang pakiramdam ang bumalot sa puso ko. Napansin din ng ibang mga espiritu sa paanan ng bundok ang kakaibang nangyayari.
Nihinto silang lahat sa kanilang mga gawain. Bigla, bago pa man mag-react ang lahat, ang nakaririnding sigaw ng mga unggoy ay umalinggaw sa kagubatan. Daan-daang unggoy na ang buong katawan ay balot ng kakaibang, sakit na balahibo. Biglang lumabas mula sa gubat. Kabilang dito, may ilan na may napakalakas na aura. Biglang isang mid-level na halimaw. Hindi maganda, ito ay isang wind howler monkey. Nakilala ng guro si Sultan ang halimaw na ito. Isang hampas sa kanyang storage bag. Isang set ng array device ang lumitaw sa kanyang kamay. Agad siyang nag-cast ng spell at inihagis ito sa lupa. Isang liwanag na kulay asul na may dalawang dangkal ang saklaw ay agad na lumitaw. At tinakpan siya. Walang silbi ang gintong simbolo. Pumasok ka na. Hindi ako makapag-atubili. Agad akong pumasok sa loob ng liwanag. Agad na nawala ang tunog mula sa labas. Mabilis akong tumingin sa labas. Nakita kong ang mga sigaw ng mga unggoy ay nag-iiba-iba. Ang mga arko ng tunog ay umabot mula sa bibig ng mga unggoy. Kapag ang mga mababang antas na espiritual na magsasaka ay tinamaan ng tunog, agad silang nagiging pula ang mga mata, at nagiging baliw ang anyo, at nagsisimula silang magpatayan, na nagiging sanhi ng kaguluhan sa espiritual na bukirin. Maraming hindi pa hinog na espiritual na bigas ang nadadampot at nasisira. Isang espiritual na magsasaka sa gitnang yugto ng pagsasanay, ay nag-isip na ilabas ang kanyang espada upang tumakas. Naputol ang kanyang pagsasagawa ng mahika ng tunog. Nahulog mula sa ere. Isang higanting unggoy na mas malaki kaysa sa kanyang mga kapwa, ay tumalon mula sa espiritual na bukirin. Napakabilis ng kanyang galaw. Agad niyang nahawakan ang isang espiritual na magsasaka, at kinagat ang kanyang lig. Dumadaloy ang dugo. Sa huling sandali ng buhay ni Lingnong, nakatala pa rin ang matinding takot sa kanyang mukha. Nanonood sa makasaysayang, malupit na eksena. Nanginginig ang aking ani. Tumingin pa sa Maestro Kidan. Kahit hindi maganda ang itsura niya, hindi siya nawalan ng kontrol. Baka may tiwala siya sa banayad na pormasyon na ito. Nasa puso ko ay puno ng mga kaisipan. Masalimuot ang ekspresyon. Huwag magpanik. Kayang panatilihin ng barrier ko ang ilang sandali. Ang pinakamatinding at nakakatakot na paraan ng mga marangal na may titulo ay ang wave attack, na nakakaakit ng isipan. Kakaiba at mahirap pigilan. Muna nating pigilan ang mga tao mula sa Linyu Gate. Mabilis din silang darating upang tumulong. Kakalabas lang ng salita, biglang sumugod ang 7 hanggang 8 buhawi na unggoy. Parang isang palibot na nagbabalak sumako. Matinding sumugod papunta sa aming proteksyon. Biglang sumugod ang 7 hanggang 8, at tuluyang nagbago ang mukha ni Sultan. Nang makita ang mga unggoy na ito na nagwawasak sa espiritu ng lupa, malapit nang sumugod sa aking sakahan. Agad kong pinindot ang bag ng imbakan. Naging tiyak ang aking tingin. Isang maliit na kampanang tanso ang umiikot sa aking kamay. Inilabas ko ang mga galaw ng spell. Ang maliit na kampana ay agad naging isang malaking kampana. Nakatigil sa ere. Utusan ang mga hayop. Kailangan ng lakas ng boses, di ba? Tingnan kung sino ang may mas malakas na tunog. Isang malakas na sigaw na umaabot sa mga bundok. Mula sa aking tanso na batingaw. Nakabibingi. Sa aking paligid. Sadyang ang mga alon ng tunog ay parang alon ng dagat na humahampas. Unti-unting kumakalat sa paligid. Upang pigilin ang mga sigaw ng mga unggoy. Nawala ang ilalim. Ang kakaibang alon ng tunog ng mga unggoy. Biglang nasira. Unti-unting nawawala ang kulay pula sa mata ng maliliwanag na bato sa paligid. Nabawi ang kanyang malay. Natakot ang mga mababang antas na unggoy at nagsipaanan. Yung mga unggoy na gustong sumugod para patayin tayo sa harap ng palasong pang-espesyal. Malapit sa kagamitan ng batas. Ang buong katawan ng hayop ay nanginginig sa malakas na pagyanig. Lahat ay labis na natatakot. Nanginginig sa takot. Ngunit ang unggoy na may panggitnang antas ng lakas ay, matapos ang maikling pagdududa, ay nakabawi sa loob ng ilang paghinga at muling nagpakita ng lakas. Malinaw na napansin na ang tunog ng utos ay malakas ngunit walang epekto. Hindi ito nagdulot ng tunay na pinsala. Squeak, 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 siya'y sumigaw sa langit. Nais na muling magtipon. Muling sumugod ang grupo ng mga unggoy. Aba, aba. Ano ito? Hindi ito ang beast control technique. Maliwanag na ito ay isang pinalakas na bersyon ng Lion's Roar na may trumpet. Kapag ginamit ang beast control technique, kaagad na naubos ang 1/5 ng kapangyarihan. Ngunit sa unang paggamit pa lang, ganito na ang epekto. Ako'y nakatitiyak sa aking puso. Si Qin, ang kaibigan ko, ay nakakaalam ng paraan para magpalayas ng hayop. Lubos na nagulat ang malaking alagad ng alitaptap sa likod niya. Paulit-ulit niyang tinitingnan ako. Minsan ay gumagana, minsan ay hindi. Napatawa si Master Su sa aming kalokohan. Mag-ingat si Qin, baka bumalik na naman ang mga unggoy na umaatungal ang hangin. Agad akong nagpakaseryoso sa narinig ko. At ginamit ang aking kapangyarihan. Muling isinagawa ang pamamaraan ng pagpapaalis ng mga hayop. Pagkalipas ng kalahating tasa ng tsaa, isang napakalaking bangka ng mahika ang humampas sa liwanag ng pagtakas sa langit. Dumating sa itaas ng espiritual na bukirin. Nang tumingin ako ng mabuti, ito ay ang sinaunang tagapangasiwa ng Lin Yumen. Dumating kasama ang mga disipulo mula sa labas upang sumuporta. Sa kabutihang palad, dumating sila ng tamang panahon. Ako'y huminga ng maluwag. Kanina, ginamit ko na lahat ng 5 beses na utos para sa pagpatay ng mga hayop. Ngayon, maputla ang aking mukha. Walang laman ang aking dantian. Kung hindi dahil sa aking kapangyarihan bilang anak ng Longshan Palace, malayo ang lalampas sa karaniwang mga cultivator. Kung dumating pa ng isang hakbang ang guhong, ako'y talagang maubos na. Maging ang paggamit ng mahina kong kapangyarihan para sa buhay ay kailangan na. Kamakailan, hindi ko sila matagpuan kahit saan. Kayo, mga halimaw, naglakas loob kayong magtago sa ilalim ng aking ilong. Masyadong nagalit ang guhong. Malubha ang pinsala sa espiritual na lupa. Bilang namumuno sa buwis ng espiritual na bigas, siya ang may pananagutan. Tiyak na makakatanggap ng parusa mula sa loob ng pinto. Nakita lamang ang matanda noong sinaunang panahon na umikot ang daliri. Isang pulang espada ang lumipad sa hangin. Nagtakbo ito sa hangin na may matalim na arko.
Sa isang iglap, tinagos nito ang leader na Wind Howler Monkey sa gitnang antas. Biglang nanahimik ang hangin. Ang Wind Howler Monkey ay nagbuhos ng dugo mula ulo hanggang paa. Nahati ito sa dalawa ng isang saksak. Nakatumba ang bangkay ng unggoy. Nakumpleto ang pagsasanay ng enerhiya. Kakatakot talaga. Nakatitig ako sa malupit na paraan ng Ginoong Gu. Nakatulala ako sa gulat. Dumating ang mga disipulo ng Linyumen. Nagtapos na ang krisis na ito. Agad na nilinis ni Ginoong Gu ang grupo ng mga unggoy. Walang nakalusot. Sa maikling panahon, walang banta ng mga halimaw sa paligid ng lingkean. Sino ang gumamit ng pamamaraan upang itaboy ang mga halimaw kanina? Matapos linisin ang lugar, pumasok si Ginoong Gu sa bangka ng batas. Bago umalis, lumingon siya at nagtanong. Nakatayo ako sa aking lugar. Manahimik. Sa mundo ng pagtuklas ng Diyos, hindi ako daring ipakita ang aking kakaibang kakayahan. Palagi akong maingat sa aking mga gawain. Sa mundong ito, wala akong sinasandalan. Maliban na lang kung kinakailangan. Pinapakita ko lang ang itsura na kaya kong kontrolin. Hindi masyadong halata. Si Qin ay kaibigan. Dahil sa kanya, nakaligtas tayo sa mahabang panahon. Lumapit si Sultan. Diretso niyang sinagot ako. Nandito rin pala si Sultan. Kanina, nagalit ako. Hindi ko agad napansin. Minsan, sa mukha ni Ginoong Gu, may lumabas ng ngiti. Tumingin siya sa akin ng bahagya. Ngunit hindi niya napansin ang kakaiba. Ngunit ang espiritual na magsasaka na nagtatanim ng butil na may pangil ay itatala ang iyong nagawa. Ang buwis sa espiritual na bigas sa kwartong ito ay babawasan ng 10%. Naitala mo ba? Tiyak na gagawin ito. Mukha ni Du Haifyu. Nagpakita ng ekspresyon na mas pangit pa kaysa sa nakain ng tae. Agad niyang sagot. Bawas 1% sa buwis. Siyempre, ibabawas ang bahagi na hawak niya. Ang usapan ng sultan kanina tungkol sa iyo ay nananatiling valid. Kung nais mong maintindihan, pwede kang pumunta sa Linyumen para hanapin ako anumang oras. Sanay na ako sa pagiging walang ginagawa. Ayaw ko ng mga nakakabigat na bagay. Hayaan mo akong pag-isipan pa ito. Sige na, may mga mahahalagang bagay pa ako na kailangang gawin. Uunahan na kita. Nakaka-relax ang pakiramdam ko. Tumingin sa paligid sa burol na pinaghahampas ng mga unggoy. Ako lamang at ilang mga espiritual na magsasaka ang nakaligtas. Sa trahedya, may 3 o 4 na piraso ng lupa ang nawala ng higit sa kalahati. Habang tinitingnan ko ang mga bangkay sa bukirin, ako'y puno ng iba't ibang damdamin. Kami na mga mabababang espiritual na magsasaka. Nagsusumikap sa pagtatanim para sa aming kabuhayan. Sa huli ay hindi kayang labanan ang biglaang sakuna. Kung hindi nakilala ni Sultan ang halimaw, malamang na ganito rin ang magiging kapalaran ko ngayon. O, kumusta na si Ginoong Kay? Bigla akong kinabahan. Salamat sa iyo, kaibigan Su. Kung hindi mo pinasuko ang grupo ng mga unggoy gamit ang tunog, hayaan mo silang mag-atake ng sabay-sabay. Maaaring hindi tayo makabalik ng buo ngayon. Lumapit si Sultan Shai, na may mabuting intensyon ay kumuha ng isang bote ng kidan at inabot sa akin. Nagtaka ako at nag-atubili ng kaunti. Pero tinanggap ko rin ang gamot, binuksan ko ang jade na bote. Sa loob ay may 5 piraso ng kidan. Agad akong kumuha ng isa at nilunok ito sa lugar. Umupo ako ng nakaluhod at nag-ayos ng aking paghinga. Muling maibalik ang lakas. Pagkatapos ng ilang sandali, ang maputla kong mukha ay unti-unting naging medyo may kulay. Nabawasan ang pagod ko. Guro, mauna ka nang mag-ani ng Red Spirit Dew sa bukirin. Pupuntahan ko si Lao Ju para tingnan kung siya ay ligtas. Magbangon at magpaalam muna. Mabilis na nagtungo sa espiritual na bukirin ni Lao Ju. Ngunit hindi inaasahan pagdating sa gitna ng maliit na daan sa bundok. Biglang nasalubong ko si Kay Lao Ju. Nakadungis at mukhang pagod. May dumi sa katawan. Halatang hampas lupa. Tumingin si Kay Lao Ju sa akin, buhay na buhay at walang sira. Buhay na buhay. Biglang napasigaw sa pagkabigla. Ha, paano ka nakaligtas ng walang kahit anong sira? Dati rin ay nag-aalala pa siya sa aking kaligtasan. Ngunit sa ngayon ay hindi matanggap ang lahat. Old man Kay, kumusta ka na? Malakas ba ang tama? Ewan ko kung saan nanggaling itong mga baliw na unggoy na ito. Ayos ka lang ba? Anong ibig sabihin ng ayos lang? Di alam kung sino ang isang tanga na naimpluwensyahan ng mga unggoy. Hinuhukay ko ang balde ng araro ko sa puwit ko. Putang ina, wag mo akong mahuli na nag-iimbak. Hindi ba, pare, bakit parang wala kang problema kahit anong gawin ko? Siguro ang mga unggoy na ito ay kamag-anak mo. Ayaw mong galawin ka. Ang swerte ko, nakatagpo ko si Sultan Master. Kung hindi siya nagbabantay, siguro ngayon nag-ilaw na ako ng papel para sa'yo. Anong Sultan na guro? Bakit siya nandyan sa iyong lupain? Ang Sultan na guro ay titingnan ang aking pagtatanim ng mga ngipin ng hayop at humihingi ng kalahating buhay na pulang likido. Talaga bang nakatanim ka na ng mga ngipin ng hayop? Nandito na ako ng mahigit 10 taon. Sinubukan ko ring magtanim ng mga ngipin ng hayop. Ngunit lahat ng pagsubok ay nabigo. Bata, niloloko mo ako, ha? Pero nang dumating siya sa likod ng bundok, tumingin sa aking mabilis na bukirin, na may mga punong palay na halos kasing taas na. Matagal na walang salita. Tama, naiinis siya. Ngayon, talagang humahanga na siya sa akin. Bata, hindi ka tapat. Sayang, nagbigay pa ako sa iyo ng alak. Hindi mo man lang sinabi sa akin na nag-ani ka ng beast tooth rice. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya nakalimutang batiin si Qiao Danshe ng masigla. Saan mo nakuha ang espiritu ng beast tooth rice? Binili ko ito kay Ginoong Liao. Subukan na lang natin, para na ring naglagay ng taya sa hinaharap. Talaga namang swerte mo, bata.
Hindi ko akalain na talagang naitanim mo ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Sige, hintayin mong maging hinog ang hayop na bigas. Kakausapin kita para mag-inuman sa Juksuan Pavilion. Sabi mo yan, ha? Pagkalipas ng 2 araw, muli akong bumalik sa Yuan Family Courtyard sa Qinyangfang Market. Hindi nagtagal, isang katamtamang gulang na tagapag-ehersisyo ang nagbukas ng pinto. Nasa ika-5 antas ng pagninilay. Mukha niyang pagod, mga mata niyang malabo. Kaibigan, sino ang hinahanap mo? Ano ang iyong layunin? Ikaw ba ang kaibigan na Ruan? Ako po ay si Su. Ito ay ipinakilala ni Ginoong Liao. Narinig ko na mayroon kang mga kasanayan sa katawan. Nais kong makipag-ugnayan kaya't nagpunta ako dito. Nagulat si kaibigan Ruan sandali. Pagkatapos ay tinanggap niya ako sa malaking bakuran. Pagpasok sa bakuran, puno ito ng mga tanawin ng tise. Maliban sa kaibigang Ruan sa harapan ko. Wala nang iba, dahil si Ginoong Liao ang nagrekomenda. Sigurado akong sinabi na niya sa iyo. Maliban na lamang kung may mga elixir o materyales na pampalakas ng ki at dugo. Kung hindi, tanging pagkadismaya ang maaasahan mo. Tinitingnan ako ni kaibigan Ruan. At napansin niyang karaniwan lamang ang aking kakayahan. Walang makitang espesyal na kakayahan. Iyan ay likas. Hindi ko alam kung maaari mo bang ipakilala ang pamamaraang ito. Para makapag-isip ako ng kaunti. Sinasabi ko pa, dapat kang tumawa sa akin. Hindi kita nililihim. Ang aking malaking negosyo ay bumagsak sa ganitong kalagayan. Dahil din sa pamamaraang ito. Ang dugo, pagkakaisa, kasalukuyan, kamay, pagpapagaling, at tunay na kaalaman ay dahil din sa pamamaraang ito. Ang pagsasagawa ng batas ng paglikha ay dahil sa ganitong kasanayan. Ang kasanayang ito ay tinatawag na Baiba o Liulijing. Ito ay ipinasa mula sa ating mga ninuno. Ang mga ninuno sa bawat henerasyon ay itinuturing itong kayamanan. Ang tiyak na pinagmulan nito ay hindi na alam. Palitan ng dugo. Ngunit ang pagsasanay sa kasanayang ito ay may napakahigpit na kondisyon. Kailangan gamitin ang mga likas na yaman na nagpapalakas ng ki at blood bilang pantulong para makapag-ensayo. Sa mas malalim na pagpapakilala ni Yao Daoyu, unti-unting nagkaroon ako ng paghusga tungkol sa kasangkapang ito. Ang Zhenju, ang Sangfangfa, ay hindi tulad ng iba, ang daloy ng dugo, ang paggalaw ng ki. Ang Baiba o Liulijing ay hindi tulad ng, ang daloy ng dugo, ang berdeng dugo, ang daloy sa pagitan, ang Zhenju, ang ki, ang Sangfangfa. Ang paghalo ng kahoy, ang daloy sa pagitan, ang Zhenju, ang Sangfangfa, ang buto, ang pagtaka sa katawan ay hindi ang paggalaw ng ki. Ang paghalo ng kahoy, ang malabong lugar, ang anumang naunang nakitang paraan ng pag-ensayo ng katawan, dugo, Zen, Sangfangfa, ang buto, ang pagtaka sa katawan ay hindi gumagana, dugo. Sa pagitan ng dugo, totoong paraan ng paglaya ng utak mula sa katawan. Hindi ito katulad ng mga naunang nakitang paraan ng pag-ehersisyo ng katawan. Hindi ito ang paraan ng pagdaloy ng dugo, hindi ito ang paraan ng paglinis ng utak. Sa pag-aaral, hindi ito ang paraan na nakasanayan ko. Ang paraan ng daloy ng dugo, ang totoong paraan ng pagdaloy ng dugo, ang paraan ng paglilinis ng utak, ay hindi katulad ng mga nakasanayan ko. Ang maliit na tao ay nakakaintindi. Ngunit ang paglilinis sa pagitan ng dugo ay hindi ang paraan ng pagpapalakas ng katawan o ng paglilinis ng utak. Ang paraan ng paglilinis sa pagitan ng dugo ay hindi ang paraan ng pagpapalakas ng katawan o ng paglilinis ng utak. Ang totoong paraan, ang daloy ng enerhiya, ang paraan ng paglilinis ng dugo, ay hindi ang paraan ng pagpapalakas ng katawan o ng buhay. Ang totoong paraan, ang paglaya ng utak, ay hindi rin ang pag-atake sa mga butas ng enerhiya. Hindi rin ito ang pagpapalakas ng mga kasukasuan at mga buto, kundi ang pagpapalit ng dugo. Ang Baibaw ay nangangahulugang tumutukoy sa mga espiritual na materyales na naglalaman ng lakas ng ki at dugo. Mas mataas ang antas, mas maganda. Sa paggamit ng sword technique, ang pagpapalit ng dugo ay para magdala ng ki at dugo. Kapag napuno na ang ki at dugo hanggang sa isang tiyak na antas, pumunta sa yugto ng pag-ielo ng utak. Ang tunay na pamamaraan, ang proseso ng pagpapalit ng dugo gamit ang bagong dugo, ay ang ki na gumagalaw, ang pamamaraan ng pagpapalit, at ang pagtanggal ng utak upang mapalitan ang lumang dugo ng bago. Sa pagitan ng mga proseso, ang mabilis na paggalaw, ang ki, ang pamamaraan ng pagpapalit, at ang pagtanggal ng utak ay nagdadala ng bagong dugo upang mapalitan ang luma. Sa pagitan ng mga butil, tunay na pamamaraan, daloy ng enerhiya, patuloy na pinipiga ang dugo at enerhiya hanggang sa sukdulan ng buhay. Sa pagitan ng mga butil, tunay na pamamaraan, ang daloy ng enerhiya ay maaaring magpabuo ng dugo na parang sinaunang likido. Isang anyo ng kahoy, sa pagitan ng daloy ng mga butil, tunay na maaaring magpabuo ng dugo na parang sinaunang likido, hindi na ang dugo ng utak. Isang anyo ng kahoy, sa pagitan ng mga butil, tunay na lumalampas sa hangganan ng katawan, daloy ng dugo, pamamaraan ng likido, pag-alis ng katawan. Isang anyo ng kahoy, ang mga tao ay naunawaan. At ang tunog ng dugo ay lumalampas sa hangganan ng katawan, tunay na daloy ng pamamaraan ng likido, pag-alis ng utak. Hindi natapos, na kumpleto ang antas ng pagtagumpay, sa pagitan ng tunay na daloy ng dugo, pamamaraan ng likido, pag-alis ng utak. Isang anyo ng kahoy, hindi puro, isang anyo ng kahoy, na kumpleto ang antas ng pagtagumpay, dugo, sa pagitan ng daloy, tunay na daloy ng pamamaraan ng likido, pag-alis ng utak. Tunay na pamamaraan ng dugo, na kumpleto ang antas ng pagtagumpay, buhay ng negosyante, mga butil, daloy ng enerhiya, buhay. Ang dugo sa pagitan ay talagang ang liwanag ng katawan pagkatapos ng pagbabago, kasing malinaw ng salamin. Hindi katulad ng mga butil ng dugo. Ang liwanag ng katawan ay talagang kasing malinaw ng salamin pagkatapos ng pagbabago.
Ang baitang ng liwanag ng salamin ay umabot sa ikalimang antas pagkatapos ng pagsasanay. Ang enerhiya ng dugo ay dumaan sa maraming pagbabago. Maaaring bumuo ng isang damit na gawa sa salamin sa labas ng katawan. Laban sa masasamang espiritu. Hindi tinatablan ng kahit anong lason. Hindi matitinag. Ang sining ay tila hindi matitinag, ang apoy ng kalikasan ay nagpapalakas ng esensya. Ang mga silid ay may tiyak na epekto sa mga mahika, ang apoy at laman ay nag-ugnay sa esensya. Tila may epekto ang mahika. Tila mainit ang mahika. Ang kasanayang ito ay umabot sa mataas na antas. Maaaring makamit ang katawan na walang butas. Isang katawan na purong salamin na may liwanag. Ang lakas ng katawan ay napakalakas. Sobrang. Ngunit ito ay talaan lamang ng kasanayan. Walang sinuman ang tunay na nakarating sa ganitong antas. Ang bakal ay kagamitan, ang daloy ng dugo, ang inumin ay nag-ugnay sa liwanag ng buhay, ang pagpapalit ng dugo at mga batas ng enerhiya, sa loob ng dugo ay may mga pagbabago. Dahil dito, ang mga materyales na kinakailangan para sa pagsasanay ng kasanayang ito ay maituturing na walang hangganan. Hindi ito labis, kung walang sapat na supply ng materyales sa mahabang panahon. Pinapayuhan ko pa ring talikuran ng kaibigan ang paggugol ng ganitong kayamanan at lakas, na sapat na upang makabili ng higit sa isang mataas na antas na kasanayan. At sa kabila ng ganitong halaga, hindi pa tiyak na kaya't ang kasanayang ito ay tila walang silbi. Bukod dito, ito ay isang piraso lamang ng sirang scroll. Ang biyaya ng mahusay na kristal ay may 12 antas. Nasa kamay ko ang balat ng hayop. Ang mga unang siyam na palapag ng katawan na nakatutok sa paglinang ng enerhiya. Nang matapos akong makinig, napaisip ako. Hindi naman ako nagkukulang sa mga espiritual na materyales. Pwedeng mapabilis ang proseso gamit ang mga salita para sa pagpapaedad. Ang mga espiritual na materyales na kailangang magbayad ng malaking halaga para makuha. Sa kabilang banda, naging kalamangan ko ito. Sa madaling salita, basta't may sapat na enerhiya, dugo at espiritual na materyales. Ang bilis ng pagsasanay ng teknik na ito ay tiyak na hindi mababagal. Maaari bang magtanong ng walang kapintasan? Ilang antas na ang naabot mo sa iyong pagsasanay, kaibigan Ruan? Ay, sa mga nakaraang taon, naubos ko na ang aking kayamanan. Sa kabuuan, gumastos ako ng ilang daang espiritual na bato. Naglakbay ako sa iba't ibang dako upang mangalap ng mga materyales. Ngayon, umabot na ako sa 3 antas. Mayroon bang sinuman sa iyong pamilya na nakapag-angat ng teknik na ito sa 5 antas? Wala ring ibang mas mataas ang pagsasanay sa kasalukuyan kundi ako. Agad kong naintindihan. Bakit niya kailangang ipagbili ang pamana niyang teknik? Matapos ang malalim na pag-iisip, nagpasya ako. 1,000 na espiritual na bato. Dagdagan pa ng 0 kilo ng ngipin ng hayop na bigas. Paano kung kunin ko ang teknik na ito? Ano, mayroon ka palang hayop ng ngipin na bigas? Tama, hindi pa hinog ang hayop ng ngipin na bigas sa ngayon. Ngunit matagumpay na itong naitanim. Kailangan na lang ng oras. Dahil mayroon tayong ganito bilang panimula. Siyempre, maaari itong ipagpalit. Ngunit 0 kilo ay masyadong kaunti. Kailangan ng hindi bababa sa 20 kilo ng hayop ng ngipin na bigas. Natawa ang kanyang kilay. Humarap at umalis. Para siyang nagsasamantala sa kawalan. 20 gin ng hayop bayad sa bigas. Malaki ang hiningi. Lampas na sa aking inaasahang presyo. Ay, the Kin. May problema ba? Mag-usap tayo ng maayos. Ay. Huwag kang magmadali umalis. Pakiusap, manatili ka. Kaya't magpapakumbaba ako. Paano ang 15 kilong ngipin ng hayop na bigas? Tahimik akong nanood. Tahimik kong pinanood siya. Nakita ni Ruandao na hindi ako natitinag. Wala nang magagawa. Talagang hindi mapakali ang mga kabataan ngayon. Alam niya na ito na ang aking hangganan. Malalim na huminga siya muli. Sa paglalakbay na ito, ang galit ay para kay Emmy. Ben, ipagpatuloy ang pagpapalaya, ayaw na niya. Sa paglalakbay na ito, si Emmy. Ben ay magpapalaya, ayaw na niya. Sa paglalakbay na ito, matagal nang pinangangalagaan ng aming angkan ang teknik na ito. Ipapalaya, muling magpapakita, ang katawan ay magpapalit. Matagal nang pinangangalagaan ng aming angkan ang teknik na ito. Wala ring sinuman ang nagtagumpay. Marahil hindi sapat ang kapalaran ng pamilya Ruan. Kaya susundin ko ang sinabi ni kaibigan Kin. 1,000 espiritual na bato at 10 kilo ng ngipin ng hayop. Ayos na. Hindi ko alam kung kailan maihatid ang ngipin ng hayop ni kaibigan Kin. Mga 2 taon pa siguro. Kung ganon, kailangan mo munang magbayad sa akin ng 100 na espiritual na bato. Gagawin kong kopya ang unang 5 antas ng pamamaraan para sa iyo. Kapag hinog na ang mga ngipin ng hayop, kukunin ko ang natitirang bahagi ng pamamaraan. Ano sa tingin mo? Ayos lang. Bumalik sa distrito ng mga silong. Muling namuhay ng payak na buhay ng pagsasaka. Nakatingin kay Shiyami na unti-unting naging mature. May plano na ako para sa susunod na 2 taon. Basta't muling lumabas ang mga salita para sa pagpapabilis ng pagtanda sa Lingshan. Magtatago ako ng maliit na bahagi ng pagpapabilis. Gamitin ko ito sa pag-aalaga. Ilalabas ko lang ang 200 piraso. Hindi mapapansin ng iba. Siyempre, ang 3 may kasamang salita ay kailangang ilipat. May isa pang magnetic strip para sa pagpapabilis ng pagkahinog sa loob ng espiritual na bukirin. May espiritual na binhi at mga katangian. Sa hinaharap, maaari na itong ulitin ang pagpapahinog. Kung hindi lamang ang paligid ay unti-unting nagiging magulo. Hindi ko na kailangang magmadali ng 1 beses lang. 2 taon lang. Kaya kong maghintay. Pero ngayon, hindi na ako pwedeng maghintay pa ng matagal. Ang sitwasyon sa mundo ng mga cultivator ay mabilis na nagbabago. Ang laban sa itaas ng sekta ay umabot na sa yunse. Sa isang maliit na puok ng dahuang, ang Kinyang Market.
Kailangan kong hawakan ng mahigpit ang kapangyarihan sa aking kapalaran. Sa aking sariling mga kamay. Isang buwan mula ngayon. Ang huling ani ng espiritual na bigas ngayong taon ay magiging handa na. Kakaiba ito kumpara sa mga nakaraan. Ang matandang tagapangasiwa ng Lin Yumen at ang tagapangasiwa na si Du Haifu ay matagal nang naghihintay sa Lingshan. Maraming mga disipulo sa likuran ay mahigpit na nagbabantay. Sa ilalim ng titig ng matandang tagapangasiwa, nagsimula ang mga linglong na anihin ang espiritual na bigas. Ang mga ulap ng dapit hapon ay kumakalat sa kalangitan. Natapos na ang pag-ani ng espiritual na bigas. Si Du Haifu ay isa-isang nangolekta ng buwis. Mabilis na natapos ang pagsasama-sama. Magalang na iniharap ang ranggo sa pagsusuri kay Gu. Sa season na ito, ang aking ani ng espiritu ng bigas ay muling umabot sa bagong taas. Lumampas ng 1-0 sako at 70 kilo. Dagdag pa, pinatawad ako ni Gi. Gunang 1% ng buwis. Pagkatapos magbayad ng buwis, may natira akong 320 kilo ng espiritu ng bigas. Pinagsama-sama ang ani sa 3 season sa buong taon. Mas mataas pa ang ranking ko sa top 10. Tiningnan ni Gu ang estadistika. Walang pagbabago sa mukha ni Gu. Malumanay na nagsabi. Tapos na ang lahat ng pagbilang sa ranggo ng produksyon ng Spirit Rice ngayong taon. Maaaring niyong tingnan ang huling 30 sa listahan. Sumama kayo sa akin kapag mag-upload ang mga cultivator. Kahit pa may mga halimaw na nakakaabala sa mga espiritu ng mga magsasaka. Ang mga espiritual na magsasaka ay walang kaunting pag-unawa sa mga mababang antas na espiritual na magsasaka. Wala silang kahit anong awa. 30 na mga magsasaka ng liwanag ang nakatingin sa liwanag. Lahat sila ay tila nawawala sa sarili. Alam nila kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanila. Tumingin ako sa kanila. Ang puso ko ay puno ng iba't ibang damdamin. Bigla akong naging matatag sa aking tingin. Lumiko siya at tinapik si Kailaw Ju. Huwag nang tumingin, umalis na tayo. Kuya Qin, sa tingin mo ba darating ang araw na isa tayo sa mga 30 na iyon? Huminto ako sa aking galaw. Tahimik na hindi nagsasalita. Kung wala tayong golden finger, maaaring iyon na ang aking wakas. Ito ang huling hantungan ng isang karaniwang tao. Sa panahon ng kasaganaan, para tayong mga baka at kabayo. Sa panahon ng kaguluhan, tayo'y mga panggatong. Sa mga normal na araw, ginagamit ang ating lakas. Sa panahon ng digmaan, ginagamit ang ating buhay. Sa mga umaga ng tag-init, sa panahon ng ulan, ang mga bundok at ilog ay may berde. Nagsisimula ang bagong taon sa tagsibol. Nagtanim ako ng unang ani ng gintong espiritu na bigas ng maaga. 1 buwan ang lumipas. Ang 4 ektaryang lupain ay naglabas na ng mga bagong usbong. Pangalan, gintong espiritu na bigas, antas ng pagkahinog, 3%. Pangalan, gintong espiritu na bigas, mahinang kapangyarihan. Antas ng pagkahinog, 3%. Nakatingin ako sa 2 matulis na linya sa bukirin. Ako ay labis na nasasabik sa aking puso. Pagkaraan ng 3 buwan. Kapag hinog na ang season ng lingmi, makakakuha na ako ng isang skill na pampatamis. At isang skill na may mahina na mahikal na kapangyarihan. Ibig sabihin nito, pwede na akong maagang makakuha ng isang batch ng balahibo ng hayop. Ang pagiging magsasaka ng espiritu ay nakakapagod at boring. Araw-araw hindi ako nag-aalaga lang ng espiritual na taniman. Ito ay ang pagtutok sa pag-aaral. Sa paligid ng lihim na taniman, ang asul na maharlikang espada ay nasa ilalim ng aking kontrol sa lakas ng aking mahika. Paakyat at pababa, palibot. Gumagawa ng iba't ibang mga galaw. Ang ingay ng paglipad ay umaalingaw-ngaw. Ito ang pangunahing paraan ng karamihan sa mga cultivator sa pagmamanyobra ng kanilang mga bagay. Ngunit noon, hindi ko nga kayang bumili kahit ng pinakamababang uri ng batasang espada. Kahit gustong mag-practice, wala akong paraan. Ngayon iba na ang panahon kaysa dati. Sa wakas, nakuha ko ng makatikim ng paggamit ng lumilipad na espada. Nagpa-practice ako gamit ang Kingling Sword. Humataw ito ng isang berdeng liwanag. Isang espada ang bumagsak sa isang malaking bato sa tabi. At hinati ito ng diretsyo, isang maliit na piraso ang nahulog. Alaynan. Medyo maginhawa naman gamitin. Kaya lang, masyadong mahirap ang pag-ikot ng kapangyarihan. Hindi sapat ang lambot. Ibabalik ko ang Kingling Sword. Kukuha ng panyo. Habang nagwawalis, bumubulong ako sa sarili. Madalas na bumabalik sa isip ko. Ang matandang tagapangasiwa ng Lin Yumen ay nagtapon ng hindi pa pulang lumilipad na espada. Eksena ng espada na pumatay ng demonyo. Iyan ang tunay na malayang galaw ng hangin at tubig. Siyempre, kung ikukumpara ang mababang uri kong mahikang espada sa lumilipad na espada ng matandang tagapangasiwa, para lang itong laruan. Ang mahikang espada ng matandang tagapangasiwa ay kahit papaano ay isang mataas na uri ng mahikal na kasangkapan. Sa mas mataas na antas, walang maikukumpara. At saka, ang ganitong uri ng mataas na antas na kagamitan ay kadalasang may kasamang mga kasamang espada na teknik. Kapag naabot na ang antas, ang lakas nito ay dumadoble. Sa aking kasalukuyang yaman at kakayahan, maisip ko na lang ito. Ang oras ay mabilis na lumilipas. 3 buwan na ang lumipas. Nagmature na ang espiritual na bigas. Sa panahong ito, bukod sa nakakuha ako ng 2 talata ng mahinaang pampaamo ng prutas, nakakuha rin ako ng higit sa 11 bato ng espiritual na bigas. Pagkatapos magbayad ng buwis, may natira pang higit sa 370 kilo. Kasama na ang inventaryo noong nakaraang taon. Lumampas na sa 700 kilo ang aking inventaryo ng espiritual na bigas. Maaaring masabing nakamit ko na ang kalayaan sa espiritual na bigas. Mahal pa rin ang presyo ng espiritual na bigas sa loob ng Qinyang Fang. Samantalahin ang pagtaas ng presyo. Balak kong magbenta ng isa pang bahagi. Ngayon, labis ang pagnanasa ni Ginoong Liao sa espiritual na bigas. Nahigit pa sa mga elixir at mga kagamitan. Bukod dito, ilang beses nang bumisita sa akin si Kalong, na walang nakuhang bigas. Sa susunod, kailangan kong magbigay sa kanya ng kaunti. Kung hindi, talagang mawawalan siya ng mukha. Isang gabi sa dapit hapon.
Tahimik kong kinuha ang ilang daang tangkay ng mga butil. Kasama ang 30 punla na may mga katagang nakasulat. Sa maliit na hardin, lahat ay handa na. Sa 30 punla na may mga katagang nakasulat, gumamit ako ng mga katagang pampatamis. Naisip ko na isang katagang pampatamis lang ang gagamitin sa 30 punla na ito. Dapat ay mabilis na akong makakapitas. Sa aking bahagyang kinakabahang pagtuto, 3 uri ng hayop na butil ay mabilis na tumangkad. Ilang oras pagkatapos, ang paglago ng espiritual na halaman ay unti-unting bumagal hanggang sa magbunga ito ng mga butil ng palay. Pangalan, hayop na butil, kategorya, mataas na espiritual na kaalaman. Multiplikado ng 5, antas ng kahalayan 70%. Pangalan, hayop na butil, kategorya, pagsasaayos ng kalidad. Multiplikado ng 1, antas ng kahalayan 72%. Pangalan, binhi ng hayop na bigas, pagsusulong ng pagtanda, 5 beses. Antas ng pagtanda, 73%. Sa ganitong bilis, hindi pa tuluyang naaalis ang epekto ng pagpapabilis ng pagtanda. Maari nang anihin bukas ng umaga. Kinabukasan ng maaga, ako'y bumangon at pumunta sa bakuran. Nakita ko na ang 3 piraso ng binhi ng hayop na bigas ay ganap ng hinog. Nagtamo ng masaganang bigas. Ito ang unang pagkakataon na nakapagpatubo ako ng isang mababang antas na espiritual na halaman. Hindi maiiwasang ako'y medyo nasasabik. Ngunit kahit maganda ang itsura, ang nakuha kong ani ay karaniwang kalidad pa rin. Hindi pa ito umabot sa antas ng mga dekalidad. Ang kalidad ng espiritual na bigas ay nahahati sa 3 antas, karaniwan, dekalidad at pambihira. Nilunok ko ang aking laway. Maingat na pinutol ang 3 piraso ng beast bud rice. Kailangan ng oras para sa 3 berdeng salita ng dahon. Tahimik na lumutang sa aking isipan. Ang tunay na pangunahing eksena ay nagsisimula pa lamang. Pinipigilan ko ang kasiyahan sa aking puso. Itinataas ko ang aking tingin sa daan-daang piraso ng beast bud rice. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay kong ginamit ang isang mature na salita at isang salita para sa pagpapabuti ng kalidad. Sa loob ng 2 oras, patuloy na lumalago ang mga buto ng rice sa maliit na hardin. Marahil ay bumalik na ang swerte ko. Sobrang swerte ko ngayon. Sa daang-libong mga buto ng hayop na rice na ito, may 2 bagong katangian na lumitaw muli. Pangalan, katangian ng buto ng hayop na rice, mahina ang enerhiya, antas ng pagiging mature 50%. Nabahala ako ng bahagya. Ang salitang ito ay nag-refresh tuwing na may kaugnayan sa susunod kong pagsasanay. Talagang napakaastig. Ngayon, ang pinakakulang sa akin ay ang lakas ng ki at dugo. Isang piraso ng salitang nagpapabilis ay nahahati sa daan-daang espiritual na halaman. Ang epekto ng pagpapabilis ay bumagal. Pagkalipas ng 7 araw, ang isang maliit na bahagi ng butil ng pangil ng hayop sa maliit na bakuran ay ganap ng hinog. Hindi ko na kayang pigilin ang aking kagalakan. Ito ay dekalidad ng ngipin ng hayop na bigas. Pangalan, ngipin ng hayop na bigas, mahina ang enerhiya. Kahinog, 100% maaaring anihin. Pangalan, ngipin ng hayop na bigas, mahina ang enerhiya. Kahinog, 100% maaaring anihin. Kahinog, 100% maaaring anihin. Kahinog, 100% maaaring anihin. Dekalidad ng ngipin ng hayop na bigas. Iba ang itsura kumpara sa karaniwang ngipin ng hayop na bigas. May mga pulang guhit sa ibabaw. Puti at pula ang kulay. Talagang maganda. Ang likas na espiritu at dugo nito ay may 3 beses na mas mataas na epekto kaysa sa karaniwang ngipin ng hayop. Maaari nitong lubos na palakasin ang dugo. May kasiyahan akong nararamdaman. Agad kong tinapos ang pag-ani ng daan-daang ngipin ng hayop. Nakatanggap ako ng 6 na libra ng dekalidad na butil ng hayop. Sa susunod na kalahating buwan, gagayahin ko ang ginawa ko. Mag-iiwan ako ng ilang dekalidad na butil ng hayop bilang buto. Gagamitin ko ang natitirang 4 na piraso ng mga salita para sa pagpapahinog. Sa huli, nakakuha ako ng kabuang 30 libra ng dekalidad na butil ng hayop, kasama ang 4 na mahihinang piraso ng salita para sa buhay. Mula dito, ubos na ang mga salita para sa pagpapahinog sa aking isip. Kailangan lang maghintay sa susunod na season ng Linkayan. Umaasa na muling makakakuha ng mga salita para sa pagpapabilis. Tama nga na medyo magastos ang ganitong paggamit. Ngunit wala na akong panahon para dito. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapataas agad ang lakas. Sikapin kong suriin kung ang 30 kilo ng dekalidad na pangil ng hayop ay ilalagay sa kanyang fang market. Tiyak na magdudulot ito ng labanan sa maraming tao. Hindi matutumbasan ang halaga. Ngunit alam kong magtago ng kakayahan. Sa ngayon, mababa ang aking lakas. Sa mundo ng mga Diyos, hindi dapat magpakitang gilas. Mas mabuting manatiling tahimik upang hindi makuha ang atensyon ng mga may masamang balak. Noong gabing iyon, nagluto ako ng isang palayok ng dekalidad na bigas ng hayop. Amoy na amoy pag inilabas sa kawali. Ang malakas nitong epekto sa pagpapalakas ng ki at dugo. Ito ang pinapangarap ng maraming alagad ng katawan. Tanging mga pangunahing tao sa sekta lang ang pwedeng mag-enjoy. Maaaring tawaging isang paboritong delicacy. Habang amoy ko ito, nanluluwa ang laway ko. Dala ang kanin, pumasok ako sa kwarto. Umupo ng nakaluhod sa kama at nagsimulang kumain ng masaya. Mabilis na naubos ang isang palayok ng kanin. Isang daluyong ng nag-aalab na enerhiya ang sumabog sa aking katawan. Ang napakalakas na ki at dugo na nakapaloob sa mga pangil ng hayop ay humampas sa aking buong katawan. Agad akong nagpatuloy sa pag-ikot ng aking kiayon sa Baiba Uli-Uli Sutra. Naglipat ng ki at dugo. Pagkatapos ng isang hininga, ang aking balat ay lalong naging mapula. Biglang umusbong ang isang manipis na ulap ng pulang usok sa aking paligid. Ito ay ang paglipat ng enerhiya at dugo na malalim sa paglinang ng buto. Simula ng palitan ng dugo. Matapos kong personal na sanayin ang pamamaraang ito, nalaman ko na wala itong matinding reaksyon sa pagsasanay. Sa halip, ito ay napakabanayad. Ang buong katawan ay mainit-init, unti-unting umiinit at namamaga. Kapag sinamahan ng dekalidad na buto ng hayop, mas mabilis ang progreso. Mabilis akong naging ganap na pula. Tuloy-tuloy na umaagos ang mga patak ng dugo mula sa aking bala.
Ang bagong dugo ay pumapalit sa lumang dugo. Pinilit kong kumagat ng aking ngipin. Nang kumilos ang aking isip, isang mahina at malamig na daloy ng enerhiya ang na-activate sa aking isip. Isang napakalaking pagtaas ng enerhiya ang dumagsa na parang alon. Parang nasa loob ako ng isang steam box. Nagmamadali ang init sa aking katawan. Patuloy na nagbabago ang aking dugo at enerhiya. Sila ay sumisiklab sa loob ko. Unti-unti, ang lumang dugo na naitanggal ay nagiging scab sa aking balat. Pinalilibutan ako nito. Naging isang malaking kokoo ng dugo. Dumadagundong. Sa loob ng dugo, ang pulang liwanag ay kumikislap kasabay ng tibok ng aking puso. Pagkatapos ng 2 oras, isang bitak ang lumitaw sa dugo. Habang ang bitak ay patuloy na kumakalat, unti-unting nahulog ang buong dugo. Ako'y lumabas mula sa pagkakabuhol. Isang ganap na bagong lakas ang isinilang sa aking katawan. Ito ay mas misteryosong lakas ng ki at dugo. Ang pagsilang ng lakas ng ki at dugo. Nagmamarka na ako ay formal nang nakapasok sa unang antas ng Babuli Ulijing. Natapos ko ang aking unang pagbabago sa ki at dugo. Sa tulong ng lakas ng ki at dugo, ang buong katawan ko, mga organo, buto, kalamnan at balat, lahat ay nabigyan ng walang katulad na pagpapalakas. Sa bawat galaw parang may di maubos na lakas. Mas mahalaga pa, parang may manipis na pelikula sa ibabaw ng balat, na naging mas matibay. Ang mga karaniwang armas ay hindi na makakasugat sa akin. Tumayo ako at pumunta sa maliit na bakuran. Hinawakan ko ang aking kamao, at tinamaan ang batong nasa ilalim ng puno. Buong ang mga piraso ng bato ay nagliparan. Ang matigas na graphite ay nagiging libu-libong piraso sa isang suntok ko. Nabasag ito sa napakaraming piraso. Ang lakas ko ay talagang kahanga-hanga. Ang aking kapangyarihan ay higit pa sa karaniwang mga tagapagsanay sa unang antas. Hindi nakapagtataka na kahit na mawalan ng lahat si kaibigan Ruan, ay determinado pa ring mag-aral ang teknik na ito. Tumingin ako sa aking mga kamay, at muling napuno ng pag-asa para sa hinaharap. Marahil, nakita ko na ang isang paraan para makalusot sa liko. Sa mga susunod na araw, ako'y magtatanim ng buong puso, habang binabasa ang bato ng mahahalagang salamin. Kapag nagkaroon ng mabilis na pagtubo sa lupa ng espiritu, agad ko itong gagamitin upang pabilisin ang pagtubo ng magagandang buto ng hayop na bigas. Sa tuloy-tuloy na pagdating ng mga hayop, ang ngipin ng bigas ay nagpapalakas ng dugo at ki. Ang aking pag-unlad sa pagbuo ng katawan ay napakabilis. Ang 6 na buwan ay mabilis na lumipas. Sa napakaraming dekalidad ng ngipin ng hayop, at sa sapilitang pagbuo ng mahina ng mga katangian ng ki at dugo, nayangat ko na ang Baiba Ulijing sa 2 antas. Kung malaman ito ng kaibigang Ruan, siguradong magdudugo siya sa galit. Naiintindihan ko na rin. Noong unang banggitin ang ngipin ng hayop, bakit nagningning ang mga mata ni Ruan? Ang ngipin ng hayop na ito ay talagang ang pinakaangkop na material sa lahat ng uri ng espiritu ng dugo, na akma sa pamamaraang ito. Sa nakaraang 6 na buwan, may nangyaring isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang Master Sultan ay voluntaryong bumisita ng 2 beses. Tinuturing na bihirang bisita. Matagal nang hindi nagkita. Nakapasa na siya sa ika-6 na antas ng pagpapalakas. Di maiwasang ikumpara ko ang aking sarili. Ang bilis ng pag-angat ng isang alkemista ay tunay na hindi pangkaraniwan. Tuwing pupunta si Master Sultan, humihingi siya sa akin ng mga pang-araw-araw na espiritual na bagay. Tinatanggap ko ito ng may kasiyahan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging pamilyar ang dalawa. Matapos ang aming pag-uusap, 2 beses kaming nagpalitan ng 100 libra ng gintong bigas para makuha ang 2 piraso ng alchemical pill na nagpapalakas ng kakayahan sa pagninilay. Sumang-ayon si Guru Su ng may kasiyahan. Sa araw na iyon, muling bumisita si Guru Su. Hindi lang siya nagluto ng gintong bigas. Naghandog din siya ng masarap na alak at pagkain. Kaibigan Kin, dumating ako ngayon, hindi para bumili ng espiritual na bigas, kundi para makipagkalakalan sa iyo. Kinuha ni Guru Sultan ang 1 piraso ng pagkain, at ininom ang kanyang baso ng isang lago. Diretsong ipahayag ang layunin. Lubos akong interesado. Sa aking isipan, alam kong isa lamang akong ordinaryong espiritong magsasaka. Maliban sa espiritong bigas, ano pa ang mayaalok ng sultan sa akin? Hindi ko alam kung ano ang tungkol kay Fendan. Ngunit seryosong nagsalita ang sultan. Handa akong magluto ng isang uri ng pilul. Kailangan ng maraming spirit flowers sa susunod. Nais ko sanang humingi ng tulong sa iyo na magtanim. Ang honey spirit flower ay pumasok sa aking isipan. Agad na pumasok sa aking isipan ang isang orchid na may anyong ganitong espiritu. Ang bulaklak ay parang yelo na nagkakristal. Ang sentro ay maputlang dilaw. Ang bulaklak na ito ay isang first-tier spirit plant. Ang pagtubo nito ay tumatagal ng humigit kumulang 1 taon. 7 araw lamang ang pamumulaklak. Ang bulaklak ay maaaring gamitin sa gamot at alchemy. Makikita ko ito sa aklat ng mga espiritual na halaman. Malalim ang aking alaala. Mas naaalala ko ang sinabi ni Guru Fendan. Ito ay isang karagdagang sangkap para sa paggawa ng mataas na kalidad na gamot na sisuidan. Ang sisuidan ay isang pambihirang gamot para sa pagbuo sa huling yugto ng pagninilay. Upang makamit ang breakthrough sa lupa. Bihira at kakaiba. Maihalaga pero walang merkado. Gusto ba niyang maging mataas na antas na alchemist? May hinala na ako sa kanyang layunin. Ngunit naguguluhan pa rin ako. Bakit hindi siya humahanap ng espiritual na halamang manggagawa mula sa Linyug Gate? Bakit ako pa ang pinili niyang makausap, isang mababang antas na espiritual na magsasaka? Haha, tila nasanay na si Ki sa kanyang libreng oras. Ayaw makisali sa mga batas ng sekta. Kung hihilingin mong itanim ito sa Linyug Gate, tiiyak na magdudulot ito ng maraming gulo. Ganun pala yun. Umiti ako at muling binuhos ang alak para sa kanya. Medyo nag-aatubili akong nagsabi. Pero ang bunga ng linglinghua ay isang unang antas na espiritu. Hindi pa ako nakatanim nito, baka matakot ako. Sabi ni Kin, nagbibiro ka. Kahit ang mga espiritual na halaman tulad ng beast tooth rice ay nagtagumpay ka sa pagpapalaki.
Ang simpleng Holy Spirit Flower ay tiyak na hindi magiging mahirap para sa iyo. Bukod dito, ako ang magbibigay ng espiritual na buto ng Spirit Flower. Kapag matagumpay ang pagtatanim, bawat isa ay bibilhin sa halagang 5 espiritual na bato. Susubukan ko. Ngunit hindi ko matitiyak na magtatagumpay. Bukod dito, mayroon akong isang hindi ka nais-nais na hiling. Hindi ko alam kung maaari bang pumayag si Ginoong Kidan. Magsalita ka. Maari kong itanim ang bulaklak na ito para sa iyo. Pagkatapos magbunga, kukunin ko lamang ang isang bahagi. Ang natitira ay para sa iyo. Ngunit nais kong matutunan ang ilang kasanayan sa paglikha ng elixir mula kay Kidanshai. Nagulat si Sudanshai sa narinig. Tiningnan akong mabuti sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay ngumiti siya ng may inis. Aha, kaya pala naghihintay ka sa akin dito. Ngunit siguraduhin mong naisip mo na ito ng mabuti. Ang sining ng paglikha ng elixir ay hindi lamang kumakain ng mga brikete. Mas mataas ang talento sa pagkain. Hindi lahat ay kayang matutunan ito. Huwag mong sisihin ako kapag nangyari yun. Nang makita ko siyang ganito, natuwa ako sa loob. Alam kong siguradong mangyayari ito. Sa unang subok, sanay na. Sa pagkakataong ito, magtatanim tayo ng espiritu na bulaklak. Kung muling magtatanim si Jidan Master ng iba pang mga espiritual na damo, mas lalo pa siyang makakakuha ng mas maraming mahahalagang impormasyon. Hehehe, ang maliit kong plano sa isip ay umaalinggaw ng malakas. Balak kong manatili dito ng 3 taon pa. Sige, ganito na lang. Magtatanim ka ng espiritual na gamot para sa akin ng 3 taon. Ipagpapalit ko ang aking kaalaman sa paglikha ng pilak na elixir sa iyo. Ito ay isang pangunahing kaalaman sa paggawa ng pilak na elixir. Pinakapayak na katangian ng gamot. Dapat malinaw ang init ng palayok. Narito ang mga tala ko noong ako'y nagsisimula pa lamang. Maaari mo munang tingnan ito. Sinabi ng guro na si Sultan na kunin ang isang piraso ng Wangjayan at ibigay sa akin. Agad ko itong tinanggap at nagpasalamat. Isang mabilis na sulyap lamang. At nakita kong nakasulat sa pangunahing tala ang 3 mahahalagang elemento ng paglikha ng elixir. Lasa ng palayok, tamang init ng mga sangkap. Akala ko'y karaniwang pangunahing aklat lang. Pero kapag masusing tingnan, napagtanto ko na ang bahaging ito ng pangunahing kasanayan. Karamihan ay mga tala ng pag-aaral na sariling sulat ni Master Sultan. Napakadetalye at masigasig. Sa pamamagitan lang nitong tala, kahit magtanim pa ako ng 3 taon para sa kanya, sulit na sulit na. Masaya kong itinago si Wangjayan. Nagtaas ako ng baso at nagbigay ng tuos kay Sultan. Nagkasundo ang dalawa. Nagpatuloy sa pagkain. Sa mga sandaling iyon, may narinig na kumakatok sa pinto. Sultan, kumain ka muna. Pupunta ako sa pinto. Tinawag ko siya. Ibinaba ang mga pinggan at tumayo. Pagbukas ng pinto, ang pumasok ay si Long Daoyu. Agad ko siyang inanyayahan. Long Daoyu, pakiusapan, pumasok ka. Kakatapos lang namin kumain. Baka gusto mong kumain kasama namin. Hindi na kailangan. Dumating ako ngayon para bumili ng ilang espiritual na bigas tulad ng dati. Ngunit hindi pa natatapos ang usapan. Nakita niya ang anino ng isang taong nakaputi na kumakain sa mesa. Siya ay si Sultan. Nang makita ito ni Long, nagulat siya. Nakita sa kanyang mukha ang pagkagulat. Paano kaya nandito si Master Sudan? At kumakain kasama niya. Lulong Dao, lumapit at magbigay galang kay Master Sudan. Hindi umupo. Tumingin sa pagkain sa mesa. At nakita ang espiritu na bigas. Espiritu na alak, mga halimaw na karne. Ganito kalaking pagkain ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5 espiritu na bato para makuha. Ano nga ba ang relasyon ng 2 tao? Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa kaibigan na ito. Kahit na ayaw niyang mag-aksaya ng ganyan. Lalo pang hindi ko maintindihan ang iniisip ng kaibigang Long. Haha, hindi na ako kakain, kaibigang Kin. May mga mahalagang bagay pa akong dapat asikasuhin. Tulad ng dati, narito ang 80 kilong espiritual na bigas. Kaibigang Long, pakicheck na lang. Tinanggap ng kaibigan si Long. At sinubukan ito sa kanyang kamay. Pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang bag. Kumuha ng 20 pirasong espiritual na bato at ibinigay sa akin. Matapos bilhin ang espiritual na bigas. Nakipag-usap siya sa dalawa ng ilang sandali. At agad na nagpaalam at umalis. Matapos ihatid si Long sa pinto. Upo na ako sa mesa. Kumusta, Dao Yukin, kamakailan ay kumita ka sa negosyo ng Spirit Rice. Talagang nakapagpayaman ka ng husto. Kahit napilit lang. Kamakailang tumaas ang presyo ng Spirit Rice. Pero kumpara sa Master Dan, hindi pa rin ito gaanong kahalaga. Busog na kami. Ang Master Su ay naglabas ng isang maliit na pakete ng Spirit Flower Spirit Seed at ibinigay ito sa akin. Magrerenta ako ng lupa malapit sa iyong espiritual na bukirin. Maaari kang magtanim doon sa takdang panahon. Inalagaan ko ang mga espiritual na buto. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Sa isip ko, nag-iisip ako ng mga materyales. Hindi ko alam kung ang antas na ito ng espiritual na bulaklak ay makakabuo ng mga kataga. Ilang araw ang lumipas, kinuha ko ang mga token ng pag-upa mula sa guro ng sultan. Pumunta ako sa espiritual na bukirin upang mag-araro at magtanim. Sinasabi ko nga, na wala akong kaalaman sa pagtatanim ng mga bulaklak na ganito. Sa mga nakaraang araw, nag-aral ako ng mga aklat tungkol sa ganitong uri. Pero mabuti na lang at hindi mataas ang pangangailangan ng bulaklak na ito sa kapaligiran. Kung hindi sa ganitong antas ng espiritu, mahirap sigurong mabuhay ito. Ngunit hindi ko inaasahan na ang pinakamahirap sa pagtatanim ng bulaklak na ito ay ang pollination pagkatapos ng pamumulaklak. Ito ay naiba sa ibang reishi. Kailangan makumpleto ang hindi bababa sa 7 beses na pollination sa loob ng 7 araw na panahon ng pamumulaklak. At kailangan ang mahika ng mga bubuyog. Kung kulang ang pollination, maagang matatapos ang panahon ng pamumulaklak. Kulang ang bisa ng gamot, hindi magagamit sa pagpapatuyo ng pil. Ito'y talaga akong pinahirapan. Kahit pa mapabilis ang pagtubo,
Hindi pwedeng ako mismo ang magpulen sa mga bulaklak, di ba? Sige, una na muna ako, tignan natin ang susunod. Dala ang spiritual na flow, pumunta ako sa spiritual na bukirin. Nagsimula akong mag-uma, tapos na ang paghukay. Itanim ang spiritual na binhi na ibinigay ni Master Sudan. 3 ektarya lahat. Inilabas ko ang huling lihim ng espiritu sa espiritual na lupa. Nakangiti akong tumango. Depende na lang sa kapalaran kung magiging maayos ang paglaki. Kung hindi talaga, kailangan kong gamitin ang aking espesyal na paraan para mapabilis ang pag-usbong. Sa nakaraang 6 na buwan, dugo, mga salita na nanatili sa aking isipan, espiritual na ulan. Ang dugo ay may natitirang mahina na kapangyarihan na 6 sa tabi ng espiritu ng ulan. Mahinang enerhiya, 2. Mataas na antas ng espiritual na dumain na formula 5 para sa pagpapahinog. Ang iba pang mga entry ay naubos habang nag-aaral ng baitang ng mahusay na kristal. Matapos itanim ang mga espiritual na damo, bumalik ako sa aking silid at nagsimulang mag-ensayo. Dahan-dahan kong binuksan ang isang maselang sisidlan ng jade. May 2 berdeng pill na nakahiga sa loob. Ang amoy ng pill ay nakakapagpasigla. Ito ay ang Gathering Spirit Pill, na pinagsikapan kong makuha gamit ang 100 kilo ng espiritual na bigas. Kapalit ng alchemist na si Ki, naupo ako sa damuhan ng kama. Kinuha ko ang isang pill at nilunok ito. Ang bisa ng gamot ay kumalat at naglakbay sa loob ng katawan. Ang bisa ng aking kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Agad kong pinagana ang Changshan Gong upang maiproseso ang napakalakas na espiritual na lakas na ito. Matagal akong nakapikit bago ko binuksan ang aking mga mata. May ngiti sa aking mukha. Itong Gathering Spirit Pill, talagang karapat-dapat na nagpapalakas ng kakayahan sa Ki training. Mangyaring ipagkaloob ang pinalakas na kapangyarihan. Talagang mas mataas ito kaysa sa mahina kong kapangyarihan. Katumbas ng 1 taon kong pagsasanay. Kung araw-araw kong makakain ang ganitong elixir, hindi ko alam kung makaka-breakthrough ako sa antas 4 ng Ki sa lalong madaling panahon. Ako'y nag-aral ng madilim na sining. Tapos na ang pagsasanay. Masaya ang aking pakiramdam. Plano kong pumunta sa tindahan ni Ginoong Liao upang magbenta ng bahagi ng espiritual na bigas. Tumingin kung makakabili ng mga spell na makokontrol ang mga bubuyog. Ngayon kaya ko nang kumain ng di-kalidad na butil ng ngipin ng halimaw. Hindi na kailangang mag-imbak ng sobrang karaniwang butil ng Elven. Mas mabuting ibenta ito habang tumataas ang presyo, para makakuha ng mga talisman at magikal na kagamitan. Dumaan ako sa mga eskinita ng mga kubo. Nakarating sa pangunahing daan sa maraming liko. Sa loob ng Gathering Pavilion, nakangiti si Ginoong Liao na may pirma niyang ngiti, at masiglang bumati sa akin. Ay naku, dumating na si Kakin. Pasok, magdala ng tsaa. Umiti ako at hindi na nagdagdag ng salita. Kinuha ko ang 3 malaking bag ng espiritual na bigas mula sa aking imbakan at inilagay ito sa harap ng mesa. Nakita ni Ginoong Liao na siya ay labis na natuwa. Hahaha, ito ay tiyak na mahigit 300 libra. Matapos ibenta ang espiritual na bigas, nag-isip ako sandali at nagtanong, Ginoong Liao, ang presyo ng espiritual na bigas ay pareho pa rin. Hindi ba ito tumaas? Tama iyon. Kaibigan Kin, sa malapit na hinaharap at maging sa susunod na panahon, hindi na tataas ang presyo ng espiritual na bigas. Tumingin si Ginoong Liao sa paligid at nagpatuloy. Sa kabilang banda, ang mga talismang pangproteksyon at mga gamot panglunas ay bahagyang tataas pa rin. Kung kailangan mo, mas mabuting bilhin mo na agad. Pagkalipas ng ilang araw, iba na ang presyo. Pero may nangyari bang bago? Hindi naman ito malaking pagbabago. Ngunit ang Mingyu Men at Jin Yungu ay nakipag-ukapan. Ang mga kampo sa unahan ay tila hindi na kayang magtagal. Sunod-sunod na ang malawakang pagkasawi. Narinig ko na ang Lin Yu Men ay muling nag-recruit ng ilang mga cultivator. Handa na silang pumunta upang magdagdag. Lin Yu Men, ito ay para akitin ang mga independent cultivator na pumunta sa lugar ng mga barbarong cultivator upang maging cannon fodder. Kunin ang mga merienda na ibinigay ni Ginoong Liao. Nagsalita ako. Mayroon bang mga spell para sa pagkontrol ng mga insekto sa inyong tindahan? Siyempre, hindi kami kulang sa mga produkto sa aming tindahan. Hahaha. Tingnan mo, Kakin. Ito ang mga spell para sa pagkontrol ng mga hayop at mga insekto. Pareho ang presyo, bibigyan kita ng 0% diskwento. Kahit anong libro, 3,000 na espiritual na bato lamang. Ayos na lang yan. Itong matandang ito, palagi akong pinapapusta ng lahat ng merienda. Talagang magaling siya sa negosyo. Bagamat tumataas ang ani ng aking espiritual na bigas kamakailan, mayroon na akong kaunting ipon. Ngunit kahit anong kasanayan, maaaring agad akong maubusan ng pera. Ay, talagang napakamahal ng pagsasanay sa pag-akyat sa langit. Hindi ba't ito ay naglalagay ng aking buhay sa panganib, yang gitnang uri? Magkano ang halaga ng gitnang uri ng atake na talisman? Nakita ni Ginoong Liao na ako'y sumuko sa kung anong kasanayan. At agad siyang nagpakita ng pagkadismaya. Ngunit sa narinig, agad siyang bumangon muli. Ang gitnang uri ng Fire Cloud Talisman ay 80 Spirit Stones bawat isa. Ang gitnang uri ng Thunder's Word Talisman ay 100 Spirit Stones bawat isa. Ang gitnang uri ng Golden Spear Talisman ay 80 Spirit Stones bawat isa. Anong klaseng talagang gusto mo, Daoyu? Bigyan mo ako ng isang katamtamang kalidad na Thunder's Word Talisman. Ngumingiti si Liao shopkeeper ng masaya. Agad niyang kinuha ang isang asul na talisman at inabot sa akin. Tinanggap ko ang talisman. Tapos na ang transaksyon. Patuloy na masigasig na pinapalabas ako ni Liao shopkeeper. Lumabas kami sa Kinyang Market sa Juksuan Pavilion. Dahan-dahan akong naglalakad sa pangunahing daan ng pamilihan. Iba't ibang uri ng mga monghe ang patuloy na dumarating sa kalye. Siksikan ng tao. Ngunit ngayon, parang mas marami ang mga estranghero sa pamilihan kaysa dati. Nagmamasid ako sa kalye. Sa tabi, may mga pintuan ng mga lugar ng aliwan.
Isang babaeng monghe na nakasuot ng magaan na damit na berde. Nagmakaawa siya sa akin at nagbigay ng isang mapanlikhang sulyap, na may malambing na boses, kaibigan.